Sa gilid ng ilog na Duzon, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng isang lalaki. Humigit kumulang 43 taong gulang, natukoy na namatay ang biktima dahil sa pagkakasakal sa leeg. May electronic monitoring bracelet siya sa ilalim ng kanyang bukong-bukong. 8 buwan pa lang nakalaya ang biktima sa bilangguan dahil sa sexual assault. May marka ng iniksyon sa lieg at ang dila niya ay putol at ang natitirang bahagi ay hindi pa natatagpuan. Hiniling ni Kapitan Cho na suriin ng lahat ang ilalim ng katawan ng biktima. Dito, natakot ang lahat nang makita ang putol na dila. Ang tanawin na ito ay nagpaalala kay Ginoong Choi sa isang serial killer mahigit 25 taon na ang nakalipas na may palayaw na praying mantis killer. Isang babae na nagngangalang Jisun, na siyang pumatay sa 5 iba pang lalaki na may parehong karahasan tulad ng kaso na ito. Lahat ng 5 biktima ni Ginang Jishin ay mga lalaking nambugbog ng kababaihan, kasama na ang kanilang asawa at anak. Tila nais gayahin ng salarin ang ginawa ni Ginang Jishin. Ang kaso na ito ay nagbigay ng matinding sakit ng ulo kay Kim Nahi. Ilang araw na siyang walang tulog at kain sa pagsubaybay sa salarin. At nag-collapse pa siya sa istasyon ng pulis dahil sa matinding pagod sa kulungan kung saan nakakulong si Ginang Jishin. Nalaman niya ang tungkol sa mga kamakailang pagpatay sa pamamagitan ng telebisyon, kaya't sumulat si Ginang Jishin ng isang liham para kay Kapitan Cho. Kay Choi na nagnanais na makita siya, si Ginang Jishin ay mayroon ding anak na lalaki na nagngangalang Sujon. Si Sujon ay kasalukuyang pulis sa anti-drug squad. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay sumalakay sa isang bahay matapos may nagulat na may naganap na pagpatay doon. Sa loob ay may isang lalaki na malubhang nasugatan, nakaupo sa tabi niya ang kanyang asawa at anak na babae. Paulit-ulit na sinabi ng biktima na ang salarin ay nakasuot ng asul na damit at dilaw na sombrero. Ngunit, palagi siyang nakatingin sa kanyang asawa na nagpapadama kay Sujon na napakaduda. Lumapit siya upang suriin ang asawa at nakita ang isang tahi sa kanyang kamay. Bigla siyang naglabas ng kutsilyo kay Sujon at mabilis na tumakas. Tumakbo siya sa bubong, kung saan wala na siyang matatakasan. Sa kanyang delusyon, niyakap niya ang kanyang anak at nagtangkang tumalon. Nakita ito ni Sujon kaya't binaril niya ang binti nito at sa kabutihang palad ay nailigtas ang mag-ina. Pagkatapos ng hindi inaasahang insidente ng pamamaril, sinaway si Sujon ng kanyang superior dahil kung tatamaan ng bala ang bata, tapos na rin ang pulisya. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Sujon sa sitwasyong iyon. Sa labas ay nakita ni Sujon ang kaawa-awang batang babae. Patay na ang kanyang ama at nakulong naman ang kanyang ina. Nagpaalala ito sa kanya ng kanyang sarili noong bata pa siya. Pagkatapos mahuli ang kanyang ina na killer, naging mag-isa rin siya at maging hanggang ngayon ay inuusig pa rin si Sujon sa tuwing naiisip niya ang kanyang ina. Ang taong tinapos na niya ang lahat ng koneksyon at itinakwil niya. Nagreklamo ang hepe ng pulisya kay Kapitan Choi tungkol sa kaso ni Ginang Jishin. Isang taong kumuha ng 5 buhay, ngunit nabubuhay sa kulungan na parang nagbabakasyon. Kumakain ng katulad ng iba gamit ang pera ng buwis ng mga tao. Ito ang mga kondisyon na itinakda niya kapalit ng kanyang pag-amin. At ayaw niyang malantad ang kanyang buhay sa labas. Nag-aalala ang hepe na kung malalantad ang kaso na ito na ginagaya ang praying mantis killer, huhukayin ng media ang impormasyon ni Ginang Jisun at hihilingin nilang isapubliko ang lahat o ang kanyang kinaroroonan. Ipinahayag ni Ginoong Choi na kung mangyari iyon, ipapakalat niya ang balita na namatay na si Ginang Jishin sa kulungan upang itago ang kasalukuyang buhay ni Ginang Jishin. Pagkatapos ay nakipagkita si Ginoong Choi kay Ginang Jishin, kung saan nangako siyang makikipagtulungan sa pulisya upang hulihin ang salarin, ngunit may kasamang iba pang kondisyon. Kinabukasan, agad na nakipagkita si Ginoong Choi kay Sujon. Nais ni Ginoong Choi na lumipat si Sujon sa homicide squad upang tulungan siyang imbestigahan ang copycat killer, ngunit higit sa lahat upang matugunan ang kahilingan ni Ginang Jishin dahil gusto lang niyang makipag-usap sa pamamagitan lamang ni Sujon. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang inang killer ay nagpagalit kay Sujon. Pinayuhan ni Ginoong Choi si Sujon. Napag-isipan itong mabuti dahil ito lang ang tanging paraan upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa salarin. Kinagabihan, isa pang pagpatay ang naganap. Ang biktima ay mahigpit na nakatali sa mesa gamit ang duct tape. Dahan-dahang lumitaw ang salarin na may palakol sa kamay na labis na ikinatakot ng biktima. Kinabukasan, nagising si Sujon at maraming balita sa media tungkol sa kaso kagabi. Naalala niya ang payo ni Kapitan Choi noong mga taon na iyon. Si Ginoong Choi mismo ang nagpayo kay Sujon na sumali sa puwersa ng pulisya. Palagi niyang ipinaalala kay Sujon na ang pagliligtas sa isang tao, ngunit ang pagbaliwala ay katumbas ng pagpatay sa kanila ng sarili mong kamay. Naisip ito ni Sujon kaya't nagtungo siya kay Ginoong Choi at sumang-ayon siyang makipagkita sa kanyang inang killer. Inilahad ni Ginoong Choi kay Sujon ang 2 kondisyon ni Ginang Jishin. Una, gusto niyang makita ang kanyang apo. Pangalawa, gusto niyang magpalit ng lugar at makipagkita sa labas ng kulungan. Nilagyan ko na ng mga GoPro camera doon. Nagtataka si Sujon kung ano ba talaga ang gusto niya. Bakit gusto niyang makita ako? Inakala ni Ginoong Choi na baka nami-miss ka niya, ngunit paulit-ulit itong tinanggi ni Sujon. Sa lugar kung saan nakakulong si Ginang Jishin ay mayroon lamang isang pulis na nagbabantay. Mas kaunting tao mas mabuti dahil ayaw ng pulisya na lumabas ang impormasyon na ito. At sa kabilang banda ay may mga dekuryenteng bakod na nakapalibot dito kaya hindi siya makakatakas nang pumasok silang dalawa. Naghihintay na si Ginang Jishin. Nanginginig si Sujon nang
makita niyang muli ang kanyang ina, nang makita ang bakas ng singsing sa kanyang daliri, nalaman niyang kasal na si Sujon. Tinanong niya ang tungkol sa buhay at mga anak ni Sujon, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi siya pumunta dito para sa isang family reunion, kaya gusto niyang mag-focus siya sa kaso, matapos tingnan ang mga file ng mga kamakailang kaso. Naniniwala si Ginang Jae-shin na sinubukan ng taong iyon na gayahin ang mga kaso 25 taon na ang nakalipas. Mas tumpak na tawagin itong tinatamasa, ang hiwa ay napakakinis, na nagpapatunay na iisang taga lang ang ginamit, iba ito sa akin, dahil ginamit ko ang talim ng lagari. Nanginginig ang lagari kapag naghihiwa, kaya't hindi ito makinis. Tila ginamit ng salarin. Ang isang palakol at ito ay isang lalaking mailakas, habang inilalarawan niya ito at nakangiti ay inis na inis si Sujon. Lahat ng sinabi niya ay nasa ulat ng pagsusuri. Gusto ni Sujon na magsabi siya ng mas bagong impormasyon. Ngunit sinabi niya na sa mga larawang ito, iyon lang ang masasabi niya, magdala pa ng ibang mga larawan at magpapatuloy tayo sa pag-uusap. Galit na tinanong ni Sujon si Ginang Jae-shin kung bakit siya tumatawa kanina. Siguradong natutuwa ka sa mga ginawa mo, hindi ba? Bilang sagot, sinabi niya na ang amoy ng dugo ay hindi naman masama. Noong taon na iyon, ikaw ay breech kaya sinabi ng doktor na kailangan ng operasyon para makuha ka. Habang nasa operasyon, hindi ko maintindihan kung bakit ang gamot ay biglang nawala ng bisa sa kalagitnaan. Naghirap akong magtiis dahil natakot akong mapahamak ka. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ko ang amoy ng dugo. Ito ang amoy noong ipinanganak ka. Ang mga malamig na salitang iyon ay nagparamdam kay Sujon ng higit na pagkasuklam kay Ginang Jae-shin upang makapagbigay ng karagdagang impormasyon. Gusto ni Ginang Jae-shin na makita ang crime scene. Gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay upang masigurado. Pagkatapos ay bumaling siya at sinabi sa gwardiya dito na magdala ng pagkain para sa akin. Ang tono ay parang isang tunay na reyna. Hindi masisiyahan si Sujon sa saloobin ni Ginang Jae-shin na nagtatamasa ng mga pribilehiyo dito, ngunit walang ni isang katiting na pagsisisi. Parang nagpiknik lang. Ang pagsasamantala sa ating kahinaan para mag-aksaya ng oras ay isa lamang kalokohan upang maghanap ng kasiyahan. Ipinaliwanag ni Ginoong Choi kay Sujon na 23 taon na ang nakalipas. Mayroon lamang akong ebidensya ng isang kaso sa mga kaso ni Ginang Jae-shin at iyon ay isang hinala lamang, walang konkretong ebidensya. Tumatawag araw-araw ang mga politiko na humihiling na matapos na ang kaso sa sandali ng pag-aresto. Umiti si Ginang Jae-shin sa akin, mayroon lamang akong maliit na hinala. Kaya't kailangan ko talaga ang kanyang pag-amin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong tanggapin ang mga kahilingan ni Ginang Jae-shin mula sa pribadong selda hanggang sa musika at kape. Siya ay isang taong nakikipagpalitan lamang at ayaw maging may utang na loob kaninuman. Ang kawawang bata sa kaso kung saan pinatay ng ina ang ama ilang araw na ang nakalipas ay dinala ni Sujon sa bahay at pinabantayan sa lolo niya. Masaya ang bata at dahan-dahang nakalimutan ang malungkot na nakaraan ng kanyang mga magulang dito. Ikinuwento ni Sujon sa lolo niya ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Ginang Jae-shin. Sa aking mga panaginip, napapanaginipan ko pa rin siyang sinasaksak ang mga tao at mumingiti. Kamakailan ay may baliw na gumagaya sa eksaktong ginawa ni Ginang Jae-shin noon. Nakipagkita ako sa kanya para lang sa pakikipagtulungan sa investigasyon. Ngunit paulit-ulit na sinabi ng lolo na ang ina ni Sujon ay isang demonyo at pinayuhan si Sujon na huwag na siyang makita pa. Sapat na ang isang beses na pagkikita. Pagkatapos ay inilipat si Sujon sa pangkat ni Ginoong Choi. Nagulat ang lahat dahil sinabi ni Ginoong Choi na hindi na siya kukuha ng bagong miyembro. Hindi natuwa si Kim Nahi sa pagdating ni Sujon. Nagmakaawa siya kay Ginoong Choi na payagan siyang makita si Ginang Jae-shin para mag-imbestiga. Ngunit hindi siya pumayag. Ngunit ngayon ay pumili siya ng isang lalaki upang pangasiwaan ang kasong ito at gawin pa siyang pinuno ng pangkat. Matapos suriin muli ang mga kamakailang kaso, may napansin si Sujon na kakaiba sa ikalawang kaso. Ang kaso 23 taon na ang nakalipas ay walang salamin, ngunit ang kasong ito ay meron. Naniniwala siya na hindi lang ginagaya ng salarin, kundi sadyang nagdagdag ng sarili niyang estilo para ipakita ang kanyang sarili. Gusto ni Sujon na suriin ng lahat kung ang salamin ay naroroon na o kung kinalagkad ito ng salarin. Kung may mga bakas ng pagkalagkad, ito ay tiyak na intensyon ng salarin. Maaaring nagpapanggap siyang nagpapakita ng respeto kay Ginang Jae-shin, ngunit may ibang iniisip na mas mahusay ako at gagawin kong mas masaktan ang biktima kung talagang gusto niyang ipahayag ang sarili niya. Tiyak na gagawa siya ng mga pagkakamali sa panahon ng kanyang pagkilos. Ang target ng salarin ay hindi malinaw. Ang biktima sa gilid ng ilog ay isang nambubugbog ng kababaihan. Tulad ng mga biktima, 23 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang pangalawang biktima ay hindi ganoong uri ng tao. Kaya't napakahirap hulaan ang mga susunod na biktima na tatargetin niya. Maaari lamang hulaan kung paano sila papatayin. Ang pangatlong biktima, 23 taon na ang nakalipas ay nalunod. Naniniwala ang lahat na ang susunod na biktima ay magiging ganoon din ng gabing iyon. Nagdaos ang lahat ng isang party upang batiin si Sujon. Humingi ng paumanhin si Sujon sa lahat dahil sa biglaan niyang pagpasok sa investigasyon. Gayunpaman, bilang pinuno ng pangkat, nangako siyang sasagutin ang lahat sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mga resulta ng investigasyon. Tinanggap din ni Kim Nahi si Sujon sa koponan sa ngalan ng lahat. Lahat sila ay nagkakaisa na hulihin nila ang salarin sa lalong madaling panahon para sa mga kaso na naganap. Sa kabilang banda, biglang nagising si Ginang Jae-shin sa kalagitnaan ng gabi. Sa pamamagitan ng security camera, ang gwardiya
ay nakita siyang kinuha ang headset at umupo upang mag-enjoy sa isang musika. Sa parehong oras, isang lalaking may salamin ang pumasok sa isang pamilya habang natutulog ang lahat. Nagsimula siyang kumuha ng hiringgilya sa kanyang bulsa at nagsimulang kumilos. Kinabukasan, nagising siya sa sofa. Nakatali ang mga miyembro ng pamilya sa ilalim. Umalis siya na may ngiti sa kanyang labi. Sa kabilang banda, si Ginang Jae-shin at ang lahat ay nagtungo sa pinangyarihan ng ikalawang kaso. Nang makita ang isang music disc sa tabi, binuksan niya ito at pinakinggan. Pinapanood ni Ginang Jae-shin ang lahat ng nasa paligid ng pinangyarihan habang tinatamasa ang bawat himig ng opera. Sa paggunitan niya sa kung paano niya pinatay ang mga biktima noon, biglang pinatay ni Sujon ang music disc na nagpadismaya kay Ginang Jae-shin. Dito ay sinabi niya na ang salamin ay inilipat ng salarin. Nais niyang ipahiwatig na mas nagdulot siya ng sakit sa biktima. Bukod doon, ang lahat ay eksaktong katulad ng ginawa ni Ginang Jae-shin pagkatapos noon. Naisip ni Ginang Jae-shin ang mga hakbang na ginawa niya 23 taon na ang nakalipas at tumawa siya na parang baliw. Tinanong niya ang lahat, kung ginagaya ng salarin ang ginawa ko, ano ang titingnan niya para gayahin? Ito ba ay mga larawang na i-publish sa mga pahayagan? Sa puntong ito, si Ginang G. Ayaw nang maglabas ng anumang impormasyon, sinabi niya na ang natitirang trabaho ay sa pulisya, at isa lamang siyang kriminal. Agad na tumawag si Sujon sa mga miyembro ng koponan upang hanapin ang lumang artikulo sa pahayagan. Kaagad siyang nakatanggap ng larawan ng pahayagan, dito napagtanto ni Sujon na ang pinangyarihan ng kaso na ito ay kabaliktaran ng larawan na inilathala sa pahayagan. Hindi ginaya ng salarin ang nilalaman na nakasulat sa pahayagan. Tiyak na nakita niya ang mga file ng paglilitis o mga file ng investigasyon. Sa pagkarinig nito, ngumiti si Ginang Jae-shin ng isang misteryosong ngiti na nagpatindig balahibo kay Sujon sa pamamagitan ng investigasyon. Ang paglilitis ni Ginang Jae-shin noong taong iyon ay ginawa ng sarado. Kaya't ang tanging nakakita ng mga file ay ang lupo ng hukom, piskal o abogado, o kaya naman ay ang doktor na nangangasiwa sa psychiatric evaluation. Kinumpirma rin ng piskal na walang naganap na paglabas ng impormasyon. At ang psychiatrist ay isang linggo pa bago makabalik sa bansa. Ang hukom ay namatay na 3 taon na ang nakalipas. Ang abogado na lang ng paglilitis ang natitira. Pagkatapos noon ay agad na pinuntahan ni Sujon ang abogado upang tanungin ang tungkol sa mga file ng paglilitis. Naalala niya na hawak pa niya ang mga file ng paglilitis noong taon na iyon, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Nagtaka si Sujon kung sino pa ang pumapasok at lumalabas dito maliban sa abogado. At sinabi niya na tanging ang naglilinis at mga kakilala lang. Tapos may naaalala siyang medyo kakaiba ang abogado. Noong nagtatayo ako ng bahay, marami akong dokumentong kailangang isumite. Sinabi nilang may kulang dito at doon, ngunit nang pumunta ako sa komite upang magtrabaho, lumabas na ang nagkamali ay ang panig ng construction. Humingi ng paumanhin sa akin ang empleyado ng construction at nag-usap kami. Nagkataon lang na ang empleyadong iyon ay nagmula rin sa ampunan na sinusuportahan ko at ng iba pang mga abogado. At pagkatapos ay dumating siya. Dito 1 taon na ang nakalipas upang hanapin ako. Kinuha agad ng abogado ang larawan ng empleyado para makita ni Sujon, at ang taong tinutukoy niya ay ang may 4 na mata, Guan ang pangalan niya. At pumunta siya sa silid na ito upang hintayin akong makita siya noong gabing iyon. Agad na pinuntahan ni Sujon at ng kanyang mga kasamahan ang bahay niya para mag-imbestiga. Matagal silang naghintay bago siya nagmaneho pa uwi. Hindi agad pumasok si Guan sa bahay kundi tumingin sa paligid. Nagduda siya sa kotseng iyon doon. Kaya't agad siyang umalis at humarurot. Nakita ito ni Sujon at ng kanyang mga kasamahan kaya't hinabol nila. Sinubukan nilang harangin siya, ngunit hindi nagawa at pagkatapos ay nakawala ang suspect na ito. Pagkatapos ay agad na pumasok ang lahat sa bahay ni Guan. Narito ang lahat ng uri ng personal na impormasyon ng ibang tao na nakolekta niya. Natuklasan ni Nahi sa ilalim ng sahig ang mga file ng paglilitis ni Ginang Jae-shin, mga file ng abogado, at pati na rin ang tagapangalaga ng kulungan kung saan nakakulong si Ginang Jae-shin. Hindi lang iyon, mayroon ding mga file ni Sujon at ng lahat ng miyembro ng koponan. Ang mga bagay sa silid na ito ay nagpapatunay na gusto niyang maging ang praying mantis killer. Natuklasan ni Police Lee na tila may sakit sa pag-iisip siya at gustong kunin ang sample ng gamot para tingnan kung anong gamot. Samantalang gusto ni Jian na kunin ang kanyang computer at i-hack ito. Mayroon ding 3 sprinter sa kanyang silid. Ginamit niya ito upang gumawa ng gawang bahay na baril para sa kanyang mga aksyon. Biglang natuklasan ni Sujon ang maraming sulat na ipinadala sa kanya sa pangalan ni Ginang Jae-shin. Ang address ay mula rin sa kulungan kung saan siya nakakulong. Si Sujon ay agad na tumawag kay Ginoong Choi upang ibunyag ang bagay na ito. Naniniwala siyang nagpadala si Ginang Jae-shin ng mga sulat upang hikayatin si Guan na pumatay kaagad. Agad na nakipagkita si Sujon kay Ginang Jae-shin upang tanungin, hindi pa ba sapat ang 5 buhay para sa iyo at hinikayat mo pa ang iba? Nakasulat pa sa liham na maaari ka ring pumatay ng tao para maging katulad ko. Ngunit itinatanggi ni Ginang Jae-shin na nagpadala siya ng sulat kay Guan. May ebidensya ba na ako ang sumulat ng mga sulat na iyon? Hanggang doon lang ba ang kaya ng pulisya? Iyon lang ang sinabi niya at hindi na kailangang magpaliwanag
maliwanag pa. Sa kabilang banda, bumalik si Guan sa bahay na iyon. Tinawag niya ang kanyang sarili na asawa at ama ng mga biktima. Nadinukot niya, ngunit sa katunayan, ito ang bahay ng kanyang kapatid sa ina. Kinabukasan, naghanda si Guan ng agahan para sa kanyang sarili. Ang bayo niyang babae at ang dalawang pamangkin ay nakatali pa rin sa upuan. Samantalang ang kanyang kapatid sa ama ay hindi alam kung buhay o patay. Nagpalabas ang pulisya ng espesyal na warrant of arrest para kay Guan, isang suspect sa pagpatay na dating ginamot para sa schizophrenia at may delusional disorder. Ikinumpara ni Sujon ang pahayag na, sulat kamay ni Ginang Jae-shin, 23 taon na ang nakalipas sa sulat mula sa bahay ni Guan, at ang sulat kamay ay ganap na magkaiba. Naniniwala siyang si Guan mismo ang sumulat ng liham batay sa mga ebidensya sa bahay. Iyon, patunay na siya ay isang sumasamba kay Jixin na parang relihiyon, marahil ay gusto niya talagang pumatay, ngunit natatakot siyang gawin ito, kaya gumawa siya ng ilusyon na siya ay sinusuportahan o inuutusan ni Jixin. Ang mga liham na isinulat niya mismo ay ang motibasyon upang mapagtagumpayan niya ang takot sa pagkilos. Kasabay nito, na-unlock ni Jian ang computer ni Guan na naglalaman ng maraming larawan niya kasama ang pamilya. Ngunit natuklasan ng lahat na ito ay isang peking larawan lamang. In Photoshop niya ang kanyang mukha upang palitan ang nakababatang kapatid. Sa pamamagitan ng plaka ng kotse sa larawan, nalaman din ng lahat ang pagkakakilanlan ng pamilya. Dito naman, ang ina ay inaresto. Pinayuhan niya ang dalawang anak na sundin na lang ang utos ni Guan, sa ganoon lang sila mabubuhay sa harap ng baliw na ito. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong si Guan kung nasaan ang asawa ko. Hindi siya sumagot at pinilit ang lahat na punitin ang mga larawan ng pamilya na nasa lamesa. Ayaw sumunod ng dalawang bata sa kanya at paulit-ulit na sinabi na hindi ka namin tatay, masama kang tao. Nagalit si Guan nang marinig niya iyon at dinala niya ang batang lalaki sa banyo upang ayusin habang nagmamakaawa at nagpupumilit ang ina, at sa pagkakataong iyon, dumating sina Sujon at ang kanyang mga kasamahan sa tamang oras upang pigilan siya at hinuli nila siya ng walang pagtutol bago umalis. Hindi niya nakalimutang bigyan si Sujon ng isang nakakalokong ngiti na puno ng misteryo. Sa paghahanap, ang nawawalang asawa ay pinangalan ng Yi at kapatid sa ina ni Guan. Tinalikuran ng nanay ni Guan ang kanyang karapatan sa pangangalaga bago siya ipanganak, kaya inilipat siya mula sa ospital patungo sa ampunan. Nag-asawa ang kanyang ina pagkatapos ng ilang buwan. Pagkatapos ng isang taon ipinanganak niya si Zi. Tinarget ni Guan si Zi dahil naniniwala siyang kinuha ng kanyang kapatid. Ang mga bagay na dapat ay sa kanya. Ang tanong ng lahat ay wala pa ring koneksyon sa pagitan ni Guan at ng dalawa nakaraang kaso. Ngayon ay dapat siyang pilitin na aminin ang lahat at sa parehong oras. Dapat nilang hanapin ang kinaroroonan ng nawawalang asawa. Pagkatapos ay tinanong ni Nahi si Guan tungkol ang kinaroroonan ng Australia. Wala siyang sinabing kahit isang salita at patuloy lang siyang nakaupo at tumawa na may ganap na pagwawalang bahala. Galit siyang nagtanong, bakit gusto mong agawin ang lahat mula sa iyong kapatid? Ito ba ay paghihiganti dahil iniwan ka ng iyong ina? Ngunit patuloy na sinabi ni Guan na hindi iyon pagnanakaw. Ang mga bagay na iyon ay akin at hindi ako iniwan. Ang anak mo ang iniwan. Tinalikuran mo ang karapatan sa pangangalaga ng anak sa walang silbing asawa, hindi ba? Dahil may autism siya at naging pasanin sa iyo. Sa pagkarinig nito ay labis na nagalit si Nahi. Sinubukan niyang bigyan siya ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Sujon. Ngayon si Sujon naman ang nag-imbestiga kay Guan. At sinabi niya na kung hindi ipinanganak si Seok, sinundo na ako ng aking ina, at kung nasaan si Seok at kung buhay pa siya. Ayaw niyang sabihin, alam na alam ng Guan na ito ang buhay ni Sujon. Alam niyang anak siya ni Jishin. Alam niyang ipinanganak siya sa isang pamilya na hindi masaya. Ang mag-ina na sina Sujong ay binubugbog ng kanyang asawa araw-araw, at iyon ang dahilan kung bakit kumilos si Jishin laban sa kanya. Kahit gaano pa kasubukan ni Sujong ang lahat, ayaw pa rin niyang sabihin kung nasaan si Seok. Walang ibang paraan, gusto ni Emi's Choi na makaharap ni Guan si Jishin. Marahil kapag nakatayo sa harap ng kanyang idolo, sasabihin niya ang lahat. Pagkatapos nito ay dinala si Guan upang makita si Jishin. Nagpakita siya ng pananabik nang makilala ang kanyang idolo. Inamin niya na sinubukan niya siyang gayahin hanggat maaari nang kumilos laban sa mga biktima. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam noon at sinabi niyang labis siyang natuwa. Kaya bakit ka gumamit ng palakol? Masyadong mabilis matatapos, di ba? Nautal siya at hindi alam kung paano sasagot. Nagtanong ulit si Jin, so tumalsik ba ang dugo sa mukha mo? Ano ang pakiramdam mo noon? Mula sa pananabik, nag-iba ang ekspresyon niya at nag-alala. Dito, alam na ni Jixin na nagsisinungaling ang Guan na ito. Hindi siya ang gumawa sa mga biktima noon dahil natatakot siya at sobrang duwag. Gayunpaman, sinabi ni Guan na ginawa ko iyon. Siguradong patay na si Seo. Ang pagkarinig sa salitang sigurado ay nagpatawa kay Jixin. Masyadong duwag siya para gawin ang mga barbarong bagay na iyon. Patuloy na hinamon ni Jixin si Guan bilang isang duwag, kaya siya iniwan ng iyong ina dahil alam niyang miserable ang kanyang anak. Labis na nagalit si Guan nang marinig niya iyon kay Jixin. Nagbanta siyang ihahayag sa lahat na buhay pa ang mamamatay tao na si Jixin at ang kanyang anak ay isang pulis. Sa pagkarinig nito, sinunggaban niya ang liig ni Guan at binigyan siya ng leksyon nang makita iyon.
Si Sujon at lahat ay tumakbo upang pigilan siya. Hinimatay si Guan kaya nagulat ang lahat. Sinabi ni Jishin na kailangang patayin siya dahil masyado siyang maraming alam. Kasabay nito, nagising si Guan at tumakbo sa labas. Ngunit nakalock ang pinto kaya hindi siya makatakas. Biglang naglabas si Guan ang baril sa kanyang sarili at itinutok sa lahat. Habang nagkukunwari siyang himatay, mabilis niyang nakuha ang baril ng gwardiya. Patuloy siyang pinakalma ni Sujon. Sinubukan niyang manipulahin ang isip niya para agawin ang baril. Ngunit hindi niya nagawa. Biglang itinutok ni Guan ang baril sa kanyang ulo at walang awang pinindot ang gatilyo. Ang malakas na putok ng baril ay ikinagulat ni Jishin sa loob. Dinala si Guan sa emergency room. Habang siya ay nasa kritikal na kalagayan, sinubukan ng lahat na panatilihin siyang buhay. Ngunit wala pa silang nakuhang impormasyon. Medyo nag-aalala si Sujon dahil alam niya ang napakaraming bagay tungkol sa kanya. Tumawag si Amy Choi at hiniling kay Sujon na kausapin siya kaagad. Wala siyang kinalaman sa mga nakaraang kaso. Ngunit mayroon siya sa kaso ng Seoul. Hanggat ligtas na nakabalik, si Seoul, walang pakialam sa kanya. Nakipag-usap na si Amy Choi sa direktor ng ospital. Kaya pinayuhan niya si Sujon na huwag mag-alala. Doon ay ganap siyang ihihiwalay sa labas. Wala siyang pagkakataon na magsalita ng masama. Tungkol sa buhay ni Sujon, nakaligtas din si Guan sa kritikal na kalagayan nang sumayad lang ang bala sa kanyang ulo. Ang kailangang gawin ngayon ay hanapin si Seo. Naniniwala si Sujon na buhay pa si Seo. Dahil sinabi ni Guan kay Jixin na sigurado, patay na si Seo. Ang salitang sigurado ay nagpapatunay na hindi pa niya nakumpirma ng eksakto. Tila itinapon niya si Seo kung saan at hindi alam kung buhay pa ba o hindi. Ngunit ang tanging nakakaalam ng lokasyon ay ang lalaking. Walang malay na nakahiga doon, kailangang hintayin lang siyang magising bago siya mapilitang magsalita. May naalala bigla si Sujon, kaya tinawagan niya si Jian upang tingnan ang computer ni Guan. Ang loob ng computer niya ay may maraming litrato ng Ionam Hospital sa paglipas ng mga taon. Iyon ang lugar kung saan siya iniwan ng kanyang ina. Naniniwala si Guan na inagaw ni Seok ang kanyang buhay at ang Ionam Hospital ang nagpalit ng kanilang kapalaran. Agad na nagpunta si Sujong at ang lahat sa Ionam Hospital. Sigurado silang itinapon ni Guan si Seok sa kung saan sa loob ng ospital na ito. Doon, naghati ang grupo at hinanap ang lahat ng mga silid. Hinanap nila ang lahat ng sulok at siwang, ngunit walang impormasyon tungkol kay Seok. Doon nakita ni Sujon ang ilang mga tagapaglinis na nagdadala ng kumot at kortina para labahan. Nagtanong siya at nalaman na may isa pang labahan na wala sa mapa. Nang damit ng ospital, ibinalita kaagad ni Sujon sa lahat na pumunta sa laundry room sa annex. Doon natuklasan ni Nahi si Seok na nakahiga sa loob ng gumaganang washing machine. Pinatay niya agad ang makina para ilabas siya. Mabilis ding nagsikre si Sujon para mabawi ang buhay ni Seok. Mas nagmamadali si Sujon ngayon kaysa kailanman. Ang pagsagip sa isang buhay ay katumbas ng pagtubos sa isang bahagi ng kasalanan na ginawa ng kanyang ina. Sa kabilang banda, binuksan ni Jixin ang attic at nakita ang mga dahon. Ito ang mga dahon na pinulot niya sa tuwing nag-iihersisyo siya sa labas. Tiyak na naglalaman ang mga dahon na ito ng isang plano niya. Samantala, nagbunga ang pagsisikap ni Sujon nang magkamalay si Seo. Dito nakahinga ng maluwag si Sujon. Nakipagkita si Sujon kay Jishin. Doon siya nagpasalamat sa kanya dahil sa kanya ay naligtas si Seok. Bago iyon, sinabi na ni Emi's Choi ang lahat kay Sujon. Lumabas na ang kondisyon na ibinigay ni Jixin kapalit ng kanyang testimonya noon ay hindi mapinsala si Sujon dahil sa kanyang ina. Gusto niyang palitan ang pangalan ni Sujon at hilingin kay Emi's Choi na bantayan si Sujon. Habang lumalaki at mahigpit na huwag ipaalam sa sinuman na si Sujon ang kanyang anak, tinanong siya ni Sujon kung naaalala niya siya. Dahil naaalala mo ako kaya ka nagbigay ng kondisyon na tawagin ako bago mo kami tulungan. Hindi sumagot si Jixin at tinanong si Sujon kung buhay pa si Guan. Alam niya na ikaw ang aking anak at may asawang si Jon. Alam ba ng batang Jon ang tungkol sa akin at sa iyo? Hindi sinagot ni Sujon ang tanong. Inilagay niya sa mesa ang isang supot ng tsaan na gusto niya at umalis pagbalik sa istasyon ng pulisya. Tinanong ni Nahi si Sujon kung sa tingin niya ay si Guan ang salarin sa serye ng mga nakaraang kaso at ipinakita niya kay Sujon ang silid niya na naglalaman ng mga file ng mga biktima na pinatay ni Jishin. Sinabi niya na mukhang napakalinis ng lugar na para bang isang dambana. Lalo na't numero lang ang nakadikit at walang dokumento. Baka may isa pang kaso si Jishin na hindi natin alam. Dumaan sandali si Sujon para makita ang asawa niya. Naiintindihan niyang hindi pa nila nahahanap ang salarin. Masyadong mahaba ang kwento kaya hindi niya masabi kay Jon ang lahat. Nag-aalala talaga si Sujon kay Jon dahil sa sinabi ni Jishin. Natatakot siyang baka may manakit sa kanya kapag nalaman ang lahat tungkol sa buhay niya. Sa kabilang banda, nilooban ng salarin ang bahay ng isang lalaki. Sinaktan niya muna bago dinala. Isinubok
Sinubsob niya ang lalaki sa aquarium at unti-unting nilunod at pinatay. Nakatagpo ni Sujeon si Ami's Choi para pag-usapan ang kaso numero 0. Nagtaka silang dalawa kung may nakaligtaan ba silang kaso ni Jishin. Sinek ni Ami's Choi ang sulat na ipinadala kay Gwan sa ilalim ng pangalan ni Jishin. Nakaramdam siya ng pagdududa kaya't sinubukan niyang hanapin ang isa pang sulat na personal na ipinadala sa kanya ni Jishin. Ang sulat kamay ng dalawang sulat ay halos magkapareho kung ang dalawa ay sinulat ni Jishin. Nangangahulugan itong iniudyok niya si Gwan na pumatay. Nagtaka si Ami's Choi kung ano ang pakinabang ni Jishin sa pagpatay ni Gwan. Agad na pinuntahan ni Sujeon si Jishin. Nagulat siyang hinawakan ang kamay niya at pinuri itong ang init at sinabing, kamay na pumatay ng 6 na buhay, hindi 5. Bakit mo minanipula si Gwan? Bukod sa 5 tao na ito, may isa pa. Tama, bago mo patayin ang una at putulin ang dila at itapon sa ilog, may pinatay ka pa, hindi ba? Sinabi niyang tanungin na lang ni Sujeon si Ami's Choi dahil matagal na siyang nagbigay ng testimonya, kaya't nagalit ng sobra si Sujeon. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng pagpatay sa lalaki kagabi. Si Hyun ang pangalan ng biktima, siya ay propesor sa Universidad ng Musika. Nakatira siyang mag-isa dahil ang pamilya niya ay nasa Vancouver. May bakas ng iniksyon sa liig ang biktima. Maraming salamin sa paligid ng pinangyarihan na iniwan ng salarin. Tila ito ay isang mensahe mula sa salarin. Ipadala sa pulis na siya ay malaya pa rin at hindi pa rin nila siya magawang mahuli. Pagkatapos ay nakatanggap si Sujeon ng maraming tanong mula sa mga reporter. Ngunit hindi siya sumagot o pinansin niya lang. Napanood ng lolo ang balita at tinawagan si Sujeon. Tinanong niya si Sujeon kung balak niyang makipagkita ulit sa kanyang ina. Ngunit si Jeon ang sumagot sa telepono. Nagpakita siya ng pagdududa sa ina na binanggit ng lolo. Sa pamamagitan ng TV, nakita ng pulisya kung paano pumasok ang salarin sa bahay ng biktima. Gumamit siya ng self-defense flashlight na dahilan upang hindi makakita ang biktima upang lumaban. Isa itong pagkakatulad sa mga naunang kaso ng salarin. Nakaraang kaso ay kinuha ng salarin ang telepono ng biktima. Sa puntong ito, natukoy na nigian ang lokasyon ng telepono ni si Hyun, kaya pumunta agad doon si Sujeon at ang kanyang mga kasama sa loob ng bahay na iyon. Nakakita si Sujeon ng isang pamilyar na mesa. Ito ay kahawig ng mesa na ginawa ng kanyang tatay para sa kanya upang gamitin sa pagpipinta at sunod-sunod na lumabas ang mga alaala ng kanyang ama pagkatapos maghanap sa paligid. May nakita silang isang bola sa loob ng palanggana ng tubig na nagpaalala kay Sujeon sa alaala noong bata pa siya na nahulog ang isang bola sa balon, kaya tinanong niya ang lahat kung may nakita silang balon ng tubig sa paligid. Naalala ng pulis na bago sila pumasok sa bahay, may nakita raw siyang parang balon ng tubig. Agad silang tumakbo para tingnan at tama, isa nga itong balon na napakabaho dahil mailaman itong isa pang bangkay na may kasamang mensahe na congratulations at sa wakas nahanap mo na. Sa investigasyon, ang biktima ay si Wonsit na biglang nawala 3 buwan na ang nakakalipas, isang IT programmer sa DigiSolution na noong early 2000 ay nakipagtulungan sa pulisya para sa proyekto ng digitalisasyon ng data ng krimen. Naalala ni Chief Choi na ang mga kaso ni Jishin noon ay hinawakan din ng kumpanyang ito, kaya naniniwala si Sujeon na ginamit ng salarin si Wonsit para makuha ang impormasyon tungkol kay Jishin. Ayon sa forensics, ang biktima ay direktang namatay dahil sa maraming saksak. Ang oras ng kamatayan ay hindi bababa sa 3 buwan na ang nakakaraan. Ang mga saksak ay tila gawa ng malaking gunting pangtela at naganap ng biglaan mula sa likod. Habang ang mga sugat sa dibdib ay mukhang naglalaro ang salarin, parang nagpipinta. Hindi inisip ng babaeng forensic pathologist na ang biktima ngayon ay ginaya lang ang kaso ni Jishin dahil ito ay lubos na naiiba sa mga naunang kaso at higit pa. Wala pang kaso si Jishin na ganito ang itsura. Sa pagkarinig nito, ay naisip si Sujeon kaya mag-isa siyang nagpunta sa balon sa loob ng kanyang lumang bahay. Umakyat pababa si Sujeon sa ilalim ng balon at nakakita ng kalansay ng tao doon. Isa itong singsing ng kasal ng kanyang ina. Dito niya naintindihan kung sino ang biktima at kung sino ang salarin, kaya agad hinarap ni Sujeon si Jishin. Inihagis niya ang singsing sa babae at tinanong, siya ba ang tatay ko? Walang atubiling umamin ang babae. Tama, pinatay ko siya. Sa buhay ko, iyon ang pinakamagandang bagay na nagawa ko. Dahil doon ka nabuhay. Umiyak si Sujeon nang marinig ang sinabi ni Jishin. Pakiramdam niya ay kakilakilabot ang dahilan nito, ngunit patuloy na. Iginiit ng babae na hindi siya nagdadahilan. Nang araw na iyon, umuwi ang tatay ni Sujeon na lasing at nakita ang pasa sa braso ni Jishin. At inakusahan ang asawa na nagtaksil sa minero sa nayon, bagamat patuloy na itinanggi ni Jishin. Pinahubad siya ng lalaki para tingnan. Biglang dumating si Sujeon at sinabihan ang ama na tumigil. Galit siyang kinaladkad ng ama para saktan. Hindi matiis ni Jishin kaya gumawa siya ng aksyon para iligtas ang kanyang anak. Ngunit ang nakakagulat ay walang naaalala si Sujeon tungkol dito. Naniniwala pa rin siya na napakabait ng kanyang ama. Binigyan siya ng ama ng lamesa at nakikipaglaro sa kanya ng bola. Iginiit ni Jishin na nangyayari lang iyon kapag hindi lasing ang kanyang asawa. Kaya naman, bakit mo itinago ito sa loob ng mahabang panahon?
Bakit mo ginagawang dahilan ang anak mo sa kasalanan mo? Dahil walang nagtanong sa akin tungkol doon. Hindi mo rin naaalala ang gabing iyon, kaya sinabi kong nagtaksil siya at umalis. Sinabi pa ni Jae-shin na madaling pumatay, pero ang problema ay ang pagtago at paglilinis ng bangkay. Nahirapan talaga akong kalagkarin ang bangkay papunta sa balon ng araw na iyon, pero swerte at biglang umulan, iyon ang magandang pagkakataon para burahin ang lahat ng ebidensya ng krimen. Hindi raw siya kailanman nagsisi sa ginawa niya sa kanyang asawa. May pagmamalaki pa sa kanyang boses na parang baliw. Ano ang kasalanan ng 5 susunod na biktima? O gusto mo lang pumatay kaya pinatay mo sila? Sa unang pagpatay mo sa tatay ko, nakaramdam ka ng kasiyahan, tama ba? Umiti si Jae-shin at inamin na totoo iyon, pero nagsisisi siyang hindi niya naayos ang pagtatago ng bangkay noong araw na iyon. Dapat pinagputol-putol ko ang katawan ng lalaking iyon at iwanan lang ang ulo. Dahil dapat nasaksihan niya na pinuputol ang sarili niyang katawan, pero dahil sa una pa lang, masyado akong nagmadali. Dahil sa pagmamadali, hindi ko ito ni-report sa pulisya. Nang marinig ito, galit na sinunggaban ni Sujon ang liig ni Jae-shin. Patuloy siyang nagmakaawa na tumigil ang kanyang ina. Hindi niya makayanan na marinig ang mga kasuklam-suklam na sinasabi ng kanyang ina. Patuloy na hinikayat ni Jae-shin, si Sujon, patayin mo na ako. Kung papatayin mo ang nakakadiring ina na ito, mababawasan ang pasanin mo. Pero hindi nagawang gawin iyon ni Sujon. Kinabukasan, pumunta si Sujon sa kanyang lolo para magtanong tungkol sa kanyang mga magulang. Sinabi ng lolo na bata pa lang si Jae-shin. Namatay na ang kanyang ina, kaya silang dalawa lang ang nagsasama. Pero hindi rin maganda ang relasyon nila. Malamig sila sa isa't isa at hindi nag-uusap. Pagkatapos mag-asawa ni Jae-shin, madalas siyang dumalaw para tingnan kung kumusta ang buhay ng kanyang anak. Nakita niyang madalas magselos ng walang dahilan ang asawa ng kanyang anak na sikat sa lugar na masamang tao. At noong gabing iyon ng kasawian, nasaksihan din niya ang buong pangyayari kung paanong ginawa ng kanyang anak ang pagpatay sa asawa. Pinagsabihan ni Sujon, bakit hindi mo siya pinilit na umamin o i-report sa pulis? Kung noon ay inireport niya ito sa pulisya, sana ay natigil ang lahat. Balak niya ring gawin iyon, ngunit hindi niya kaya. Paanong magagawa niyang sirain ang buhay ng sarili niyang anak? Alam niyang nagkasala siya na hindi niya mababayaran habang buhay. Sa pagnanais na magbayad ng utang, pinalaki niya ang kanyang apo at pagkatapos ay umampun pa ng ibang bata. Ngunit kahit sinong ampunin niya, paanong mawawala ang kasalanan na iyon? Nagtungo muli si Sujon kay Jae-shin. Inihayag niya na alam ng salarin ang nakaraan ng ginang, ang mga katotohanan na maging ang pulisya ay hindi alam. Gusto niyang magsimula sa kaso ng kanyang ama muna. Ipinakita niya sa ginang ang mga record ng mga kapitbahay na naninirahan malapit sa lugar na iyon. Gusto niyang malaman kung sino ang nakilala niya. Pumili si Jae-shin ng isang lalaki sa grupo. Sa palagay niya, isa rin itong basura, lasinggero, may record ng pambubugbog at sexual harassment. Dito, nagulat si Jae-shin nang tanungin si Sujon tungkol sa kanyang asawa. Kung malalaman ng buong mundo ang aking pagkatao, mananatili pa ba sa tabi mo ang batang Jeon? Tugon ni Sujon, kung gayon, pipiliin kong umalis. Nagpatuloy si Jae-shin sa pagkukwento tungkol sa pamilya ng kapitbahay na iyon. Umalis ang asawa nito kaya't kasama niyang nakatira ang kanyang anak na lalaki. Mahina ang loob ng batang lalaki at madalas itong nalulungkot kaya halos araw-araw siyang pumupunta sa aming bahay upang maglaro. Sa kanya, ang bata ay may mga sugat at lalo pang dumarami araw-araw. Kaya pumunta ako sa bahay na iyon upang makita ang tinatawag nilang ama. Nakita ko ring balak sanang saktan ng bata ang kanyang ama, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos, nakita ko siyang kusa niyang pinupukpok ang kanyang kamay gamit ang martilyo. Tila iyon ay isang paghingi ng tulong na ipinadala sa akin. Noong oras na iyon, nakita ako ni Minje na umaalis. Nang lumabas ako sa balita, sigurado akong alam niyang gumagamit ako ng pampatulog. Kapag nalaman ng bata na pumunta ako para patayin ang kanyang ama, ano kaya ang mararamdaman niya? Pagkatapos ng matalinghagang pahayag na iyon, agad na ipinagbigay alam ni Sujon kay Choi ang tungkol dito. Sa palagay niya, mataas ang posibilidad na si Minje ang copycat na salarin. Ang Minje na iyon ay kapitbahay at alam na alam kung sino si Sujon. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinadyang akayin si Sujon sa balon na iyon upang gunitain ang kanyang mga alaala. Sa kabilang banda, dumating sina Jeon at ang kanyang ate upang bisitahin ang puntod ng ina ni Sujon. Ngunit hindi nila alam na peke lamang iyon dahil buhay pa pala si Jae-shin. Sa oras na ito, nakakita sila ng isang bungkos ng bulaklak sa lupa. Naniniwala silang may madalas ding dumadalaw sa kanya rito. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa sa lumang bahay ni Sujon. Tamang-tama namang may kapitbahay na sumigaw. Nagtatanong kung sino sila at bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Jeon na, noong bata pa ang asawa ko ay nakatira siya sa bahay na ito. Sandali lang po kaming titingin at aalis na po kami. Kasabay nito, dumating ang kanyang anak na lalaki. Siya si Minje na binanggit ni Jae-shin. Nang makita ito, biglang tumakbo ang ama. Ipinaliwanag ni Minje, hindi masyadong normal ang tatay ko. Nang malaman niyang si Jeon ay manugang ni Jae-shin, sinabi ni Minje sa kanilang dalawa na magtingin-tingin ng malaya sa bahay. Sinabi pa niyang kilala niya ng husto si Jae-shin. Habang nakatayo sina Jeon at ang kanyang ate sa bus stop, lumapit muli si Minje upang magpakita ng isang bagay. Ito ay ang larawan na kinuha nilang
silang magkasama ni Jishin. Nagulat silang dalawa nang makita nila ang litrato niya sa unang pagkakataon. Kinuha ni Jeon ang kanyang telepono at humingi ng pahintulot na kunan ng larawan ang litratong ito. Dahil magkasabay naman sila sa daan, nag-alok siyang ihatid silang dalawa pa uwi. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, umayag din silang sumakay sa kotse. Nang makarating sila sa bahay, naghihintay na si Sujeon kay Jeon doon. Nang makita niya ang kanyang asawa na kasama si Minje, nag-alala si Sujeon. Nakilala rin ni Minje si Sujeon, ngunit sinadya niyang baliwalain. Pagkatapos, inanyayahan pa ni Jeon at ang kanyang ate si Minje na pumasok sa loob. Nagsimulang ikwento ni Minje ang kanyang mga alaala kay Sujeon noong bata pa sila, ngunit patuloy na sinasabi ni Sujeon na wala siyang naaalala. Nagtaka si Minje at nagtanong, hindi mo ba naaalala ang tungkol sa mantis? Nagulat si Jeon at ang kanyang ate. Ipinaliwanag ni Minje na iyon ay tungkol sa isang serial killer. May isang babaeng pumatay ng 5 tao. Pinipili lamang ng babaeng iyon ang mga nang-aabuso sa kababaihan o bata at pinapatay niya sila ng walang awa. Inamin ni Minje na labis siyang humahanga sa babaeng iyon dahil sensitibo siya sa sakit ng iba. Tuto si Sujeon sa pananaw ni Minje. Anuman ang sitwasyon, ang pagpatay ay labag sa batas. Sinabi pa ni Minje na kung ikukumpara sa mantis, mas interesado ako sa anak niya. Dahil sa mga nakakapukaw na salita, hindi mapakali si Sujeon. Pagkatapos ihatid si Minje, muling nagtanong si Sujeon kay Jeon kung bakit siya nagpunta sa Eonyo. Sabi niya, gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Patay na ba talaga ang iyong ina? Tumawag si tatay sa iyo kanina at nasagot ko. Bigla siyang nagsabi na huwag mo nang puntahan si inay, kaya nausisa ako. Ngunit nang makarating ako at makita ang puntod ng iyong ina, hindi na ako nagtaka pa. Tiyak si Jeon na si Sue. May itinatago si Jeon tungkol sa kanyang pamilya. Pati na ang ayaw niyang magkaanak ay konektado roon. Ngunit hindi maipaliwanag ni Sujeon. Sinuri ni Sujeon ang dashcam at nakita niya na ilang beses nang nagpunta si Minje sa kanilang bahay. Pagkatapos niyon, nalaman niya rin kung saan nakatira si Minje. Sa harapan niya ay isang tindahan na may karatulan ng Kyosin Car Business Association. Pumasok si Sujeon sa loob at iyon nga ang lugar kung saan nakatira si Minje. Kasama ang kanyang computer na ang wallpaper ay ang larawan niya sa tabi ng peking puntod ni Jishin. Tamang-tama namang tumawag si Lee Choi at isiniwalat din ni Sujeon ang tungkol dito. Tiyak niya na matagal na siyang at si Jeon ay sinusubaybayan ni Minje. Dito, natuklasan ni Sujeon ang maraming nakakatakot na modelo. Nais niyang gayahin ang mga eksena ng pagpatay ni Jishin. Kasabay nito, dumating si Minje sa bahay at natuklasan na may nakapasok. Dahan-dahan siyang pumasok, ngunit pinatumba siya ni Sujeon. Agad siyang tinanong ni Sujeon, ikaw ang pumatay sa kanilang lahat, tama? Hindi siya sumagot, sa halip ay nagtanong kay Sujeon, kumusta na ang ating ina? Sa kabilang banda, nakita ng bantay kulungan si Jishin na nakahiga sa sahig at walang galaw. Sa pag-aalala, tumakbo siya upang tingnan ang kalagayan niya. Nang makita niyang huminto sa paghinga si Jishin, binigyan niya ito ng artificial respiration. Ngunit nagpapanggap lang pala siyang patay at inilagay niya ang isang bagay sa bibig ng bantay kulungan. Siya ay bumagsak agad sa sandaling iyon. Sa kabilang banda, dinala si Minje sa istasyon para imbestigahan. Itinatanggi niya na siya ang salarin sa mga nakaraang kaso. Upang patunayan ito, kailangan niya ng laptop na may koneksyon sa internet. Ipapakita niya kay Sujeon kung ano ang ginawa niya at nasaan siya sa buong panahon ng mga krimen. Dito, makikita na hindi si Minje ang salarin. Kasabay nito, nagising na si Gwan sa ospital. Inuusig pa rin siya ng ginawa ni Jishin ilang araw na ang nakalipas. Patuloy siyang sumisigaw na hindi siya makahinga. Nang marinig iyon, kinalagan siya ni Hina. Dahil sa pagkakataong iyon, hinawakan niya ang ulo ni Hina at pinabagsak siya. Mabilis na tumakas si Gwan mula sa ospital. Hindi rin siya napigilan ng mga security guard doon. Nang mabalitaan ni Sujeon, agad niyang hinanap si Gwan. Tumakbo siya sa lahat ng eskinita at nabangga ang isang kotseng tumatakbo sa kalsada. Nawala naman ang kabilang kotse. Sinabi ni Gwan kay Sujeon, hindi ba't ito ang gusto mo? Alam ko na ang lahat tungkol sa iyo. Dahan-dahang nawala ng buhay si Gwan. Sa kabilang dako, nagpunta si Lee Choi sa piitan ni Jishin. Ngunit nakatakas na siya. Pati ang sapatos ng bantay kulungan ay kinuha niya. Humingi ng paumanhin si Hina dahil nakatakas si Gwan at nangyari pa ang insidente. Naniniwala siyang ang kotse na nakaaksidente kay Gwan ay kaduda-duda. Tila sinadya ng kotse na patayin si Gwan upang manahimik. Galit pa rin si Sujeon sa ginawa ni Hina. Kinuwestiyon niya, bakit mo hinanap si Gwan nang hindi ako inuulat? Nagtatampo ka ba dahil ako ang naging pinuno? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin ng ganoon kalaki? Sumagot si Hina, sumusunod kami sa iyo, hindi dahil ikaw ang pinuno, kundi dahil naniniwala kaming makakatulong ka sa investigation team. Hindi lang ikaw ang pagod, kundi kami rin. Kasabay nito, biglang nagpunta si Jishin sa bahay ni Jeon. Ang pagharap sa kanyang misteryosong biyenan ay nagpagulat kay Jeon. Dito, humingi ng paumanhin si Jeon sa kanya dahil matagal na niyang inakala na patay na ang kanyang biyenan. Inamin din ni Jishin na iyon ang gusto niya at ni Sujeon. 6 na oras nang hinahanap ng pulisya si Jishin, ngunit wala silang makuhang clue. Naniniwala si Sujeon na siya ang nagmaneho ng kotse na bumangga kay Gwan kagabi. Nagtataka silang lahat kung saan siya pupunta pagkatapos ng krimen. Sa isang iglap, naalala ni Sujeon si Jeon, kaya agad siyang tumakbo pa uwi upang tingnan. Pagdating niya roon, nandoon pa rin si Jishin at alam na ni Jeon ang
lahat ng katotohanan tungkol sa kanya. Ang bagay na matagal nang itinago ni Sujeon sa kanya. Nagpunta lamang si Jae-shin doon dahil gusto niyang makita ang asawa ng kanyang anak, wala nang iba pang dahilan. Ngunit si Sujeon ay laging nag-iingat sa kanya. Pagkatapos nyon, kusang loob na inilatag ni Jae-shin ang kanyang mga kamay upang ikadena at ihatid ni Sujeon. Naniniwala si Sujeon na tumakas si Jae-shin kagabi at nagnakaw ng kotse sa ospital, at pagkatapos ay pinatay si Gwan. Ang lahat ng milestone ng oras ay tumutugma. Nagulat siya nang malaman na patay na si Gwan. Gayunpaman, iginiit niya na nararapat lamang mamatay si Gwan dahil napakarami na niyang alam. Tinanong niya si Sujeon kung ano ang pakiramdam niya nang makita si Gwan na patay. Hindi ka ba talaga nakadama ng ginhawa? Ligtas ka na ngayon. Nangingilabot si Sujeon sa kanyang mga salita. Sa labas, tinanong ni Sujeon si A. Choi, sa tingin ninyo, kamukha ko ba siya? Hindi maintindihan ni A. Choi ang ibig sabihin ni Sujeon, ngunit tiyak niyang hindi sila magkamukha. Pag-uwi, may isang bagay na gustong itanong si Jeon kay Sujeon dahil gabi-gabi ay naririnig niya itong tinatawag ang kanyang ina sa kanyang mga panaginip. Akala niya ay naaalala lang ni Sujeon ang kanyang ina, kaya ganoon. Nagdulot ito ng mas matinding pagkalito kay Sujeon tungkol sa kanyang sarili. Kinabukasan, formal na pinalaya si Minje matapos mapatunayan na siya ay inosente. Si Sujeon mismo ang nagmaneho upang ihatid siya. Nagtaka si Minje at tinanong si Sujeon, talaga bang wala kang naaalala noong bata pa tayo? Noong pumunta tayo sa dagat kasama si nanay? Ngunit patuloy na iginiit ni Sujeon na wala siyang naaalala. Nangako rin si Minje na itatago ang sikreto tungkol sa relasyon ni Nasu, Jeon at Jae-shin. Ikinuwento ni Minje, noong bata ako, ang alaala ko lang sa aking ama ay ang pambubugbog niya sa akin. Ang taong kinakatakutan ko noon ay siya namang kailangan kong alagaan ngayon. Malay mo, ang iyong ina ngayon ay naging taong kailangan mo ng alagaan. Hindi inisip ni Sujeon na ang intensyon ni Jae-shin na patayin ang ama ni Minje noon ay upang tulungan siya. Simple lang, gusto niya lang pumatay para sa kanyang sariling kasiyahan. Pumili lang siya ng isang tao sa mga nagkasala upang saktan at pagkatapos ay inisip niyang nararapat lamang mamatay ang mga iyon. Ang lahat ay para lamang sa sarili niya. Pinayuhan ni Sujeon si Minje na huwag nang alalahanin si Jae-shin. Ngunit para kay Minje, taliwas ang kanyang iniisip. Pinagpipilitan ni Minje na mahal siya ng kanyang ina, ngunit nagmamatigas siya at ayaw niyang tanggapin. Magkatulad lang sila ng kanyang inang si Jae-shin. Labis na nagalit si Sujeon nang marinig ito. Marami na ang nagsabi niyan sa kanya at ayaw niyang marinig iyon. Kahit pa ina niya, ang pagpatay ay hindi dapat bigyan ng pag-unawa, pagmamahal at pag-alaala. Ang copycat na salarin ay isang taong nakakaalam na pinatay ni Jae-shin ang kanyang asawa 25 taon na ang nakalipas. Hindi rin ito sinabi ni Jae-shin sa pulisya. Tila may hinala na si Gwan, ngunit dahil wala siyang sulat, nangangahulugan iyon na hindi niya talaga alam. Naniniwala si Yi Choi na ang salarin ay isang taong handang sabihin ni Jae-shin ang lahat ng kanyang lihim na krimen. Pagkatapos ay naalala niya na may psychiatrist na nag-examine kay Jae-shin noon. Sa kabilang banda, nagpunta si Minje kay Aza, ang malapit na ate ni Jeon. Pagkatapos ng huling pagkikita nila, mayroon na silang damdamin para sa isa't isa. Dumating si Jeon at may gustong itanong kay Minje. Noong bata pa si Sujeon, nagmamahalan ba silang mag-ina? Tiniyak ni Minje na, kitang-kita ng lahat na napakasaya nilang mag-ina. Naghanap si Sujeon sa babaeng doktor na nagsagawa ng psychological evaluation kay Jae-shin noon. Nais niyang malaman kung isiniwalat ni Jae-shin sa kanya na pinatay niya ang kanyang asawa. Hindi ito maaaring isiwalat ng doktora dahil iyon ay mga lihim ng kliyente. Kaya, pinalayas niya ng maayos si Sujeon. Wala siyang magawa dahil wala siyang search warrant. Tamang-tama namang may pasyenteng nagpunta sa doktora at iyon ay si Yi Choi upang magpalipas ng oras. Samantalahin ang pagkakataong ito, mabilis na kinuha ni Sujeon ang impormasyon ni Jae-shin sa computer. Sa pagsusuri, natuklasan ni Yi Choi na namatay ang lola ni Sujeon sa harap ni Jae-shin. Nagulat si Sujeon sa impormasyong ito. Agad siyang nagpunta sa kanyang lolo upang magtanong. Ikinuwento niya na noong taong iyon, biglang nasunog ang bahay niya. Ang kanyang asawa ay natrap sa loob at hindi makalabas. Nang marinig ang sigaw ng kanyang ina, akmang susugod na sana si Jae-shin sa apoy para iligtas siya. Noong oras na iyon, takot na takot siya at mahigpit lang niyang yakap si Jae-shin sa lahat ng paraan. Ayaw niyang mawalan pa ng isang anak na babae. Pagkatapos ng insidenteng ito, isinara ni Jae-shin ang kanyang puso sa kanya. Marahil dahil sa pangyayaring iyon kaya nagdulot ng mga kakilakilabot na bagay. Sana ay sumugod na lamang siya sa apoy kasama ang kanyang ina at maging abo para hindi na sana namatay ang mga inosenteng biktima sa kamay ni Jae-shin. Hindi inisip ni Sujeon na may kasalanan ang kanyang lolo sa pangyayaring ito. Naaalala pa niya nang maaresto si Jae-shin. Nagpunta ang kanyang lolo sa kanya kahit hindi pa niya ito nakikita noon. Ang kanyang lolo at ang police chief na si Choi ang nagpalaki sa kanya. Sa kanyang paningin, silang dalawa ang kanyang mga magulang. Nagulat si Sujeon nang makatanggap ng isang package mula sa isang hindi kilalang tao. Sa loob ay isang telepono na naglalaman ng video na kinunan mismo ng salarin habang sinasaktan ang mga biktima. Tamang-tama namang may tumawag sa teleponong iyon. Sinabi niya kay
Sujon na ibigay ang telepono sa babaeng iyon. Nang marinig ito, alam na ni Sujon na si Jae-shin ang tinutukoy. Nagtaka si Hina kung sino ang babaeng iyon. Nag-aalangan si Sujon at hindi alam kung paano sasagutin. Nang makita ito, balak hilahin ni A-Choi si Sujon sa labas para mag-usap ng pribado at nagdulot ito ng inis kay Hina. Pinagalitan niya silang dalawa, manikin ba kami? Bakit nagbubulungan kayo tuwing may nangyayari? Nangako si A-Choi na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Ayaw ni Sujon na magduda pa ang lahat, kaya isiniwalat niya na tumutulong si Jae-shin sa kanilang investigasyon. At ngayon, gusto ni Sujon na magtulungan ang lahat. Nagpaalala si A-Choi na huwag isiwalat ang pakikipagtulungan kay Jae-shin sa labas. Kapag lumabas lang ito sa media, tapos na ang lahat. Nagtanong si Hina kay Sujon, may itatago ka pa ba? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, iginiit niyang wala na. Nang marinig iyon, ay natitiyak na si Hina, kaya kinuha niya ang dating api para ipakita kay Sujon. Mayroong isang babae na nagngangalang Joy. Kabilang sa kanyang mga follower ay ang 4 na biktima. Kaya, ang susunod na biktima ay maaaring isa sa mga follower niya. Nagpasalamat si Sujon kay Hina para sa mahalagang impormasyong ito. Pagkatapos, nagpunta silang lahat upang makita si Jae-shin. Ipinakita nila sa kanya ang video sa telepono. Pagkatapos mapanood, sinabi niya na ang salarin ay isang taong napakatapang. Hindi niya inisip na mahuli siya. Mayroon siyang kasakiman na ipakita ang kanyang sarili at pagmamalaki. Kung mapupukaw ang mga iyon, mahihikayat siyang magkamali. Tiyak si Sujon na tatawag ang salarin kay Jae-shin sa pamamagitan ng teleponong iyon. Gusto niyang gumawa ng paraan siyang makabawi sa lahat ng pagkakamaling ginawa niya. Hindi pa huli ang lahat at bibigyan niya siya ng pagkakataon. Pagkatapos, tinawagan ni A-Choi si Minje. Gusto niyang malaman kung gumagamit ba si Minje ng dating api. Inamin niya na. Nang mabanggit ni A-Choi ang account na nagngangalang Joy, agad itong nakilala ni Minje. Inihayag niya na sinabi nitong napanood niya ang kanyang webtoon at fan siya. Ngunit hindi pa sila nagkikita ng personal. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag ang salarin kay Jae-shin. Inamin niyang ginagaya niya ito para mas marami pang tao ang makaalam sa ginawa niya. Alam na alam niyang napakaraming tao sa paligid ni Jae-shin. Sinabi niyang ikinabit na niya ang frequency converter, kaya hindi na ito masusubaybayan. Kasabay nito, inihayag niya na ngayong gabi, sa huling eksena, magwawakas na ang susunod na biktima. Pagkatapos magsalita, agad siyang namatay. Nagtaka si Sujon sa huling eksena na sinabi ng salarin. Siguradong ito ay isang uri ng pagtatanghal. Sinuri ng lahat ang mga follower ng account ni Joy at natuklasan na mayroong isang opera singer. Ngayong gabi ay magkakaroon siya ng pagtatanghal sa Gangju Art Hall. Balak sana nilang pumunta roon upang mag-imbestiga, ngunit pinigilan sila ni Jae-shin. Hindi niya inisip na madaling ipapaalam ng salarin sa lahat kung saan magaganap ang krimen. Tiyak siyang may balak siyang masama. Sa kabila nito, hindi sila nakinig at nagpunta sa Art Hall upang maghanap. Sinimulan nilang suriin ang mga waiting room at inimbestigahan ang mga kahina-hinalang manonood, ngunit wala namang problema. Kasabay nito, nagte-text si Minje kay Joy sa dating api. Inanyayahan ni Minje na magkita sila at agad siyang pumayag. Pagkatapos nyon, tinawagan ni Minje si Sujon para sana ipaalam ang tungkol dito. Ngunit hindi siya sumasagot. Kaya, nagpadala ng text message si Minje. Tamang-tama namang dumating ang napakaraming text message mula sa account ni Joy kay Minje. Nagdulot ng pagkabigla kay Minje ang kakatuwang pangyayaring ito. Bago pa naintindihan ni Minje kung ano ang nangyayari, nandoon na ang salarin. Ginamit niya ang pamilyar na flashlight at binugbog si Minji. Samantala, tinanong ni Ennis Choi si Jae-shin kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kaso ng kanyang asawa noong taong iyon dahil hindi naman niya ito tinanong at kung plano ba niyang patayin din ang ama ni Minji. Hindi sumagot si Jae-shin ngunit nagkwento na si Minji ay laging gumagala sa paligid ng kanyang bahay. Mukhang gutom kaya pinakain niya, marumi ang mukha kaya pinaliguan niya, ngunit palagi siyang isang bata na nagugutom at uhaw. Sa sandaling iyon, nagpadala ang salarin ng isang video kay Jae-shin tungkol sa eksena kung paano niya sinaktan si Minji. Samantala, dumating na si Sujon sa bahay ni Minji. Nataranta si Sujon nang makita si Minji na nakatali ang mga kamay at paa. Tungkol kay Minji, palagi niyang tinatanong kung sino ang gumawa nito, ngunit hindi nakasagot si Minji. Sa mahinang hininga, dinala si Jae-shin sa pinangyarihan para imbestigahan. Naniniwala siya na hindi ito ang karaniwan niyang estilo. Hindi siya kumikilos ng padalos-dalos at walang ganitong plano. Dito, nag-iwan ang salarin ng larawan ni Jae-shin at Sujon habang nasa beach. Noong panahong iyon, si Minji ay nakatayo lang sa malayo at nakatingin sa dalawa. Talagang naiinggit si Minji kay Sujon at talagang kailangan niya ng ganitong ina. Hanggang sa huli, gusto pa rin ni Minji na tulungan si Sujon na mahuli ang salarin sa pamamagitan ng pagtawag at pagpapadala ng text message kay Sujon. Sa kasamaang palad, hindi sinagot ni Sujon ang telepono. At ngayon ay nagsisisi siya doon. Talagang gusto ni Sujon na mahuli ang gumawa nito kay Minji. Yumuko siya at nagmakaawa kay Jae-shin na tulungan siya. Simula ngayon ay susundin na niya ang anumang sasabihin niya. Kinabukasan, tumawag muli ang salarin kay Jae-shin. Sinabi niya na
napakawalang ingat ng pagkilos niya, hindi iyon ang kanyang estilo at hindi rin ang estilo niya. Gayunpaman, iginiit pa rin niya na siya mismo ang gumawa nito. Ipinaliwanag niya na ang huling eksena ay ang larawang iyon dahil namatay siya habang nagpipinta. Tinawag ni Jae-shin ang salarin na isang murang hamak dahil hindi man lang niya magawa ng maayos ang panggagaya at pagkatapos ay binabaan niya ng telepono. Habang hindi maintindihan ng lahat kung bakit ginawa iyon ni Jae-shin, si Soo-jun naman, alam na alam niyang gusto nitong galitin ang salarin at maging pai. At ganoon nga ang nangyari. Sa isang iglap, tumawag muli ito kay Jae-shin. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang kamera para patunayan sa kanya. Ipinakita niya ang mga kagamitan na inihanda na niya para saktan ang biktima. Susunod, gagayahin niya ang ika-4 na kaso na ginawa ni Jae-shin, ang paggamit ng kutsara para idiin sa ilong. Ang biktima ay bali ang mga kamay at paa at namatay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Inamin niyang medyo nagmadali siya noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging mas maingat siya. Ipinakita rin niya kay Jae-shin ang silid na may mapanghamong sa loobin at gustong patunayan na mas magaling siya kaysa kay Jian. Tiningnan ang video at nalaman na iyon ay isang hotel. Top premiere. Agad na kumilos ang buong grupo. Habang hinahanap ng lahat ang daan patungo sa hotel, muling tumawag ang salarin kay Jae-shin. Gusto niyang saksihan nito ng personal ang paggawa niya ng masama sa biktima. Maya-maya pa, dumating ang pulisya sa hotel. Sa video, nakilala ng kawani ng hotel na iyon ay isang studio room ng SEAL. Ngunit mayroong 57 silid na ganoon at nakakalat mula sa ikatlong palapag hanggang sa ika-13 palapag. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan nilang maghati-hati upang suriin ang bawat silid. Tinapos nila ang pag-iinspeksyon sa ikatlong palapag ngunit hindi nila nakita ang salarin. Dahil wala nang masyadong oras, nagmungkahi si Nahi na pindutin ang alarma. Sa ganoong paraan ay mapipigilan ang salarin na kumilos, ngunit natatakot si Soo-jun na kapag ginawa nila iyon ay mapapansin niya at tatakas siya. Mahigpit niyang pinigilan si Nahi na pindutin ang alarma. Sa sandaling ito, ipinabatid ni Jin na ang security camera sa ika-4 na palapag ay naka-off na simula pa noong 2 oras na ang nakalipas. Naalala ni Soo-jun ang numerong 418 na lumabas sa kaso ni Jae-shin noon. Agad siyang nag-utos sa lahat na umakyat doon upang mag-imbestiga. Tiningnan ni Nahi ang video at nakita niya na malapit ng saktan ng salarin ang biktima. Hindi na siya naghintay ng utos mula kay Soo-jun at pinindot niya kaagad ang alarma. Nang marinig ang tunog ng kampana, nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan. Sa sandaling ito, nakita ni Soo-jun ang suspect na nakasuot ng damit na katulad ng sa mga bisita ng hotel. Nag-iisang hinabol ni Soo-jun ang salarin habang pumasok naman ang grupo ni Nahi para suriin ang kalagayan ng biktima. Sinundan ni Soo-jun ang salarin pababa sa basement, bigla siyang in-ambush mula sa likuran kaya nawalan siya ng malay ng hirap na. Lumabas si Soo-jun ay dumating din ang bunso ng grupo, ngunit nakatakas na ang salarin. Dinala sa ospital ang biktima sa critical na kondisyon. Salamat sa agarang pagpindot ng alarm ni Nahi, ngunit kapalit nito ay nakawala ang salarin. Talagang nagtataka si Nahi tungkol kay Soo-jun dahil para lamang kay Min-jae ay isinugal niya ang lahat para mahuli ang salarin. Gusto niyang malaman kung ano ang relasyon ni Soo-jun at Min-jae. Pagkatapos ay sinabi niya tapos na. Habang iniimbestigahan pa ang background ni Soo-jun, tignan ang Soo-jun at naghahanda siyang salakayin ang biktima. Umaawit ang salarin. Ginaya niya ang eksaktong kanta na inawit ni Jae-shin. Tignan ang Jae-shin noon. Paano niya nalaman ito kung hindi kailanman isinangguni ni Jae-shin ito sa kanyang testimonya? Naniniwala si Soo-jun. Tignan ang Soo-jun na naroon siya sa eksena kung saan sinaksak ni Jae-shin. Tignan ang Jae-shin, ang biktima noon, ngunit bakit hindi siya nagulat sa pulis? Naniniwala si Jae-shin. Tignan ang Jae-shin na ginawa niya ang gusto ng salarin. Sa mga dokumento ng kaso ni Jae-shin, tignan ang Jae-shin noon, may 2 saksak na hindi niya ginawa. Malamang na nagtago ang salarin sa kung saan, naghintay na umalis siya at pagkatapos ay muling sinaksak ang patay ng katawan. Talagang galit na galit para gawin iyon. Ang pamilya ng biktima ay may asawa at isang maliit na anak na lalaki. Napakababaw ng 2 sugat, kaya ang anak na lalaki lang ang posibleng gumawa nito. Dahil ang batang iyon ay minsan ding inabuso ng kanyang ama at syempre, galit na galit siya dito. Isiniwalat ni Jae-shin na kilala ng batang iyon si Soo-jun at ang kanyang buong pamilya. Kaya ang taong nasa panganib ay ang asawa ni Soo-jun. Pagkarinig nito, tinawagan ni Soo-jun si Elise Choi dahil gusto niya ng isang tao na magbabantay upang protektahan ang kanyang asawa. Pagkatapos, tinarget ng pulisya ang anak na lalaki. Ang pangalan niya ay Jong-jun. Maliban sa kanyang lumang wala nang ibang impormasyon tungkol sa kanya. Wala siyang bank account o credit card. Maaaring nagpalit na siya ng pagkakakilanlan. Samantala, ang ina ni Jong-jun ay nasa isang nursing home dahil sa dementia sanhi ng pag-inom ng alak. Pagkatapos noon, hinanap ni Soo-jun at Nahi ang ina ni Jong-jun dahil sa dementia, medyo magulo ang kanyang mga alaala. Bulong niya na nakita lang niya si Jong-jun kamakailan. Nagmi-makeup na naman daw ito para maging babae. Ayon sa nurse, umalis lang ang taong iyon nang dumating sina Soo-jun at Nahi. Sirado ang security camera, kaya ang alam lang ay nakasuot ng hoodie at face mask ang taong iyon. Siguradong babae iyon. Batay sa impormasyong nakuha, naniniwala si Soo-jun na kung gustong mag-makeup ni Jong-jun para maging babae,
Ibig sabihin ay may gender identity disorder na siya noong matagal na. Kaya, pagkalipas ng 23 taon, ang hitsura ni Jongjun ay magiging napakaiba na. Maaaring isa na siyang ganap na ibang tao at maging ang kasarian. Nagkaroon si Jongjun ng parang impyernong buhay, kaya gusto niya talagang muling mabuhay bilang ibang tao upang magkaroon ng ibang buhay. Sinimulan ni Jin ang paggawa ng sketch ng mukha ni Jongjun pagkatapos ng gender reassignment surgery. Pagkatapos ay ginamit ito ng lahat upang hanapin at tanungin ang mga cosmetic surgery clinic. Ngunit walang sinuman ang nakakilala sa tao sa larawan. Nagpunta rin si Sujon sa isang cosmetic surgery clinic. Tinanong niya ang mga kawani doon kung nakakita na sila ng anumang espesyal na pasyente. Nang marinig iyon, hinila ng isang empleyado si Sujon sa labas upang mag-usap. Isiniwalat niya na sa dating ospital na pinagtatrabahuhan niya, mayroong isang pasyente na medyo kakaiba. Ang babaeng iyon ay bumubulong sa sarili na napakabuti na maging babae dahil hindi naghihinala ang mga tao sa kanya. Nang malaman ang mahalagang impormasyong ito, tumakbo si Sujon upang ipaalam sa lahat. Kumbinsido siya na ang babaeng iyon ay si Jongjun dito. Isiniwalat ni Sujon ang lahat sa lahat at hiniling sa pinakabatang miyembro ng koponan na hanapin ang surgical doctor at mahuli na nila ang salarin. Ngunit ang mukha ng lahat ay blanko at tila hindi nila pinapansin ang sinabi niya. Nagtaka si Sujon kaya tinanong niya ang lahat kung ano ang nangyari. Inabot ni Nahi kay Sujon ang isang litrato. Naroon sina Minji, Jae-shin at Sharin. Natagpuan nila ang litratong ito sa bahay ni Minji. Alam na nila ngayon kung ano ang relasyon ni na Sujon at Jae-shin. Agad na hiniling ni Nahi kay Sujon na umalis sa grupo. Hindi naman itinanggi ni Sujon na siya ang anak ni Jae-shin. Gayunpaman, sinabi niyang wala itong epekto sa investigasyong ito. Ngunit hindi tinanggap ni Nahi ang isang leader na niloloko ang kanyang mga kasamahan, lalo na't sinabi ni Sujon noon na wala na siyang itinatago sa lahat. Hindi rin niya kailangan ng isang leader na walang pakialam sa buhay ng biktima at gusto lang mahuli ang salarin sa anumang paraan. Sumagot si Sujon na patay na siya. Sa sandaling iyon, dumating si Miss Choi. Ipinagbigay alam niya sa lahat na ang biktima sa hotel ay namatay. Pagkarinig nito, natigilan si Sujon. Wala na siyang masabi pa kaya tahimik siyang umalis muna. Pag-uwi, nagpasya si Sujon na isalaysay ang lahat sa kanyang asawa tungkol sa kanyang ina na siya ang mantis killer, isang taong kumuha ng buhay ng 5 lalaki, 23 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang lolo ay gumawa ng peking libingan na parang namatay ang kanyang anak na babae. Pinalitan niya ang kanyang pangalan upang makapagpatuloy siya sa buhay at pagkatapos ng 23 taon, siya lang ang nakabalik sa kanyang ina. Ang narinig ni John mula kay Sujon ay nagpatulala sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Sujon na magkaanak sa matagal na panahon. Natatakot siya na ang kanyang anak ay magmana ng dugo ng isang mamamatay tao. Isang dugo na, para sa kanya, ay marumi at kasuklam-suklam. Pagkatapos maging pulis at makita ang mga eksena ng krimen, kapag hinugot niya ang kanyang baril upang hulihin ang salarin, kapag nababalutan siya ng dugo, sa tuwing ganoon, naiisip niya, gusto ko ba ng amoy ng dugo? O baka gusto ko lang barilin ang tao ng legal, sa halip na hulihin lang ang salarin, dahil hindi niya talaga pinagkakatiwalaan ang sarili niya. Natatakot siyang maging katulad ng kanyang inang mamamatay tao. Bagamat mahal na mahal niya si John, wala nang ibang nagawa si Sujon, kundi ang makipaghiwalay sa kanya, dahil alam niyang mahihirapan itong tanggapin ang anak ng isang mamamatay tao. Samantala, nagdadalang tao na pala si John, ngunit ang paggigiit ni Sujon na ayaw niyang magkaanak ay nagpahadlang sa kanya na sabihin ito sa kanya. Nag-iwan si John ng isang sulat sa mesa, pansamantala siyang titira sa bahay ni Ate Ara sa loob ng ilang araw. Babalik lang siya kapag bumalik na sa normal si Sujon. Kinabukasan, sina John at Ara ay nagplano na dumalaw sa burol ni Minji. Tinanong ng dalawang pulis si John kung may lisensya na ba ang kanyang kapatid na si Ara. Mayroon silang misyon na protektahan siya, kaya medyo nag-aalala sila. Sa sandaling iyon, dumating si Sujon. Plano rin niyang dumalaw kay Minji, kaya sinabay na niya ang magkapatid. Sa burol, hindi matanggap ng nalilitong ama ni Minji ang pagpanaw ng kanyang anak. Palagi siyang nagsasabi na kailangan may magbayad para dito. Pagkatapos ng pagbisita, dinala ni Sujon si John sa beach upang mag-usap. Ito ang lugar kung saan iginuhit ni Minji ang mag-ina, sina Sujon at siya. Nagtataka si Sujon kung bakit ayaw niyang makita ang kanyang sariling ina. Samantalang ang isang hindi niya kadugo, tulad ni Minji, ay laging naaalala siya. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, alam lang ni Sujon ang tumakas. Tumakas mula sa kanyang ina at natatakot na baka may makatuklas sa relasyon nilang dalawa. Nakilahok lang siya sa kasong ito dahil hiniling ni Jae-shin, ngunit umalis na rin siya sa investigating team. Palaging sinasabi ni John kay Sujon na magiging ayos ang lahat. Isiniwalat niya na si Ate Ara ay karaniwang galit sa mga aso, ngunit ngayon ay sinasadya niyang makipagkaibigan dito. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, nakatanggap si Sujon ng tawag mula kay Chief Choi. Isiniwalat niya na ang doktor na nag-opera kay Jongjun ay pinatay na
na at nawawala ang kanyang computer at mga dokumento, kaya't napakahirap malaman kung sino si Jongjun. Pinayuhan ni Chief Choi si Sejun na bumalik sa investigating team dahil kung wala siya, hindi makikipagtulungan si Jae-shin. Samantala, nakipagkita si Nahi kay Jae-shin upang magtanong tungkol sa kaso ng doktor, ngunit hindi siya nakipagtulungan o nagsalita. Nang makita ito, tinakot ni Nahi na ibabalik siya sa kulungan. Agad siyang pumayag na bumalik ng walang pagtutol. Pagkatapos noon, gusto niyang makipag-usap kay Nahi ng pribado. Isiniwalat ni Jae-shin na upang patunayan ni Sejun sa sarili niya na iba siya sa akin, naging pulis siya at inako ang kasong ito. Kung hindi niya ito malulutas, hindi niya mapapatawad ang sarili niya, kaya naman tinitiis niya ang isang kahindik-hindik na ina na tulad ko. Hindi siya pumindot ng alarma dahil gusto niyang hulihin ang salarin. Desidido rin siyang lutasin ang kasong ito tulad ng iba. Kaya, gusto ni Jae-shin na ibalik nila si Sejun. Inamin ni Nahi na si Sejun ay isang mahusay na pulis. Hindi namin siya kinakalaban dahil siya ang iyong anak, kundi dahil itinago niya ito. Dahil hindi siya nagtiwala sa amin, kaya kami tumututol. Kinabukasan, bumalik si Sejun sa investigating team, ngunit binaliwala siya ng lahat. Hindi nila matanggap ang pagsisinungaling ni Sejun sa lahat. Samantala, isiniwalat ni John sa kanyang ate na si Ara na nagdadalang tao siya. Alam na alam ni John na ayaw ni Sejun na magkaanak, ngunit hindi niya ito pinansin. Siya na lang ang magsisilang sa sanggol na ito. Kailangan niyang ipakita kay Sejun kung gaano kaganda ang pamilya. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nakaramdam ng inggit si Ara sa isang ina na tulad ni John. Samantala, umayag si Nahi na makipagtulungan kay Sejun dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng ibang biktima. Binanggit niya ang mga salitang sinabi ni Sejun noong pumasok siya rito. Kahit na sa drug squad o sa homicide team, ang sagot ay ang resulta ng investigasyon. Iyan ang totoong pulis. Ngayon, gusto niyang sumagot si Sejun sa kasong ito. Nakatanggap si Jae-shin ng tawag mula sa nanggagayang salarin. Ngayon, alam na ng lahat na siya si Jongjun, naniniwala siya na ang ginawa nito sa doktor. Napakagulo ng pinangyarihan. Hindi siya pumatay ng isang taong nararapat mamatay, kundi pumatay siya dahil sa takot na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Dito, magkaiba sila. Noong taong iyon, dahil sa sakit na dinanas niya mula sa kanyang ama, inilabas niya ang kanyang galit sa isang inosenteng pusa. Iyan ang kanyang kalikasan. Sumagot si Jongjun na nang pinatay ko ang aking ama, dapat sana ay pinatay mo na rin ako. Nagkunwari kang may katarungan, ngunit isa ka lang natalo ng halimaw. Si Minji na iyon ay nag-imbestiga tungkol sa iyo at sa iyong anak, kaya pinigilan ko ang lahat. Ang anak mo ay nabubuhay ng masaya ngayon dahil sa akin. Pero ngayon, wala kang utang na loob. Ikaw ay nasa kulungan at ako ay nasa labas. Kung paano ko awasakin ang mga bagay na pinahahalagahan mo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, napagtanto ni Jae-shin ang nakatagong kahulugan ng sinabi ni Jongjun. Sinabi niya na dahil sa kanya, nagkaroon si Sejun ng masayang buhay. Agad niyang tinanong si Sejun kung paano niya nakilala si John. Naalala ni Sejun na si Ara ang nagpakilala sa kanilang dalawa. Agad siyang nagmamadaling tumakbo patungo sa bahay ni Ara. Habang nasa daan, paulit-ulit na tumatawag si Sejun kay John, ngunit walang awa itong pinapatay ni Ara ang telepono. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ara si John na magpahangin. Nang dumating si Sejun at ang kanyang mga kasamahan sa bahay ni Ara, wala silang nakita. Sa pamamagitan ng surveillance camera, natuklasan ni Songgi na ang sasakyan nilang dalawa ay dumaan sa toll gate ng Yoseong. Dahil hindi siya makatawag, si Sejun ay nagpadala ng maraming mensahe sa kanyang asawa. Kasabay nito, huminto sina Ara at John sa isang gasolinahan. Habang nagpapagasolina si Ara, nagulat si John nang biglang namatay ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at nakatanggap siya ng maraming mensahe mula kay Sejun. Nataranta si John nang sabihin ni Sejun na si Ara ang pumatay kay Minje. Pagkatapos nito, nagkunwari si John na magpupunta sa banyo upang humanap ng paraan para makatakas. Tinawagan ni John si Sejun. Sinabi nito na kung kasama niya si Ara, kailangan niyang mabilis na makaalis doon. Maghanap ng matataong lugar. Nang malaman na si John ay nasa Myeongseon Gas Station, agad na ipinadala ni Sejun ang pulisya na malapit doon. Kasabay nito, gusto niya. Huwag nang patayin ni John ang telepono. Agad na tumakas si John mula sa gasolinahan at napansin ito ni Ara. Nagtungo si John sa isang kalapit na residential area upang tumawag ng tulong, ngunit wala siyang nakita. Kaya, nagtago na lamang siya doon at sinabi kay Sejun ang lokasyon. Maya-maya pa, may isang pulis na dumating kay John. Nakahinga siya ng maluwag at ibinigay ang telepono sa pulis upang makipag-usap kay Sejun. Hiniling ni Sejun sa pulis na dalhin siya sa isang ligtas na lugar habang siya ay papunta na doon. Nang isasakay na ng pulis si John at paalis na sila, biglang sumalpok si Ara sa kotse at agad na pinatay ang pulis. Ang nasaksihan ni John ay lubos na nakataranta sa kanya. Nang dumating si Sejun at ang lahat, umalis na silang dalawa. Patuloy na tumawag si Sejun kay John, ngunit si Ara ang sumagot. Walang pag-aalin lang ang inamin ni Ara na siya si Jongjun na nagpalit ng kasarian. Kasabay nito, inamin niya na ginamit niya si John bilang kanyang laruan simula pa lang at sinadya niyang ipare silang dalawa. Sinabi pa niya na may regalo siyang inihanda para kay Sejun sa kotse ng pulis. Agad na naghanap si Sejun at natagpuan niya ang pitaka ni John kasama ang pregnancy test kit nito. Ang pagkaalam nito ay lubos na ikinabigla ni Sejun. Sa pamamagitan ng surveillance camera, natuklasan ng lahat si Jong. Ang
Ang pagtungo ni Jun sa Ansan ay sa isang maliit na bayan kung saan sila dating nanirahan ni Sujeon. Hinanap na ng lahat ang buong gabi pero wala pa ring bakas. Kinabukasan nagkusa si Jongjun na tawagan si Jae-shin. Sa pagkakataong ito, binuksan pa niya ang kamera para makita ng lahat. Isiniwalat niyang ito ay isang lihim na base puno ng insekto mamasa-masa pero gusto ko to tuwing nalalasing ang tatay ko at naghahanap ng away dito ako nagtatago. Ibinaling pa niya sa mga kagamitan para gawin ang masama kay Sujeon tapos isiniwalat niya ang mesa na iyon ang lugar kung saan ako naglaro ng doktor. Ginamit ang cutter bilang scalpel. Ang mga ligaw na pusa o aso ay tinistis ko ng isa-isa. May isang beses na gustong-gusto kong tistisin ang isang buntis. Ako ay mausisa kung ang ina ay bibigyan ng anesthesia ang bata ba sa tiyan ay magiging anesthetized din. Nakakalungkot hindi ako nakahanap ng buntis sa paligid ng kapitbahayan. Sinabi ni Jae-shin na bata ka pa Jongjun, ang galit sa iyong ama ay ibinunton mo sa mga hayop na yon. Malaki ka na dapat iba na ang lahat. Kung galit ka sa akin ibunton mo sa akin ang galit. Pagkarinig nito nagbigay si Jongjun ng isang alok ng pagpapalitan ng tao. Gusto niyang pumunta si Jae-shin ng personal dito para ipagpalit si Sujeon. Ang oras ng pagpapalitan pagkatapos ng 5 oras sa Cultural Center. Kung ang pulis ay magpakita huwag mong asahan na mabubuhay pa si Sujeon. Si Sujeon ay tumawag kay Jae-shin para pag-usapan ang pagpapalitan. Agad na tinanggap ni Jae-shin ang palitan na ito. Pusang loob niyang isinakripisyo ang kanyang buhay para sa dalawang layunin iyon ay bilang bahagi upang tubusin ang mga kasalanan na ginawa niya kahit na ang mga taong pinatay niya ay karapat-dapat mamatay. Samantala si Songgi ay nagdududa tungkol sa palitan na ito. Kung tayo ay magkamali kahit kaunti ang dalawang mamamatay tao ay makakalaya. Baka si Jae-shin at Jongjun ay magkasabwat pa nga. Hindi rin naniniwala si Songgi kay Sujeon. Si Nahae ay naiinis sa mga negatibong kaisipan ni Songgi. Patuloy niyang iginigiit na si Sujeon ay isang napakalinis na kapitan, isang taong mas masigasig sa paghuli ng salarin kaysa kaninuman. Siya ay palaging nagsisikap na patunayan ang kanyang sarili na iba siya sa kanyang ina, na hindi siya mamamatay tao kundi isang tagapagligtas ng tao. Si Nahae ay natatakot lamang na gagamitin ni Jae-shin ang kabaitan ni Sujeon upang makatakas at hindi niya iniisip na magsasabwatan siya kay Jae-shin. Gayon din ang ganitong pagpapalitan ay hindi kailanman papayagan ng hepe ng istasyon. Si Choi ay nakipagkita sa hepe ng istasyon upang talakayin ang bagay na ito upang hindi makagawa ng masama si Jae-shin. Ikakabit nila ang isang aparato sa pagsubaybay sa kanya. Ito rin ay isang pagkakataon upang mahuli ang copycat na mamamatay tao upang mapigilan silang magkasabwat. Papaikutan ni Choi ang buong lugar at gagawin ang lahat ng posibleng paraan upang mapigilan ang pagtakas ng hepe ng istasyon. Ay gusto niyang siyang sarili ang hahawak sa kasong ito at pinayuhan si Choi na umatras. Ngunit nagpumilit si Choi na siya mismo ang tatapos sa kaso. Noong taong iyon, hinanap ni Choi ang bahay ni Jongjun nang marinig ang hiyawan ng bata sa loob ng bahay. Gayunpaman, hindi pinayagan ng tatay ni Jongjun si Choi na pumasok at magsiyasat. Ngayon, labis na nagsisisi si Choi tungkol dito. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung pumasok lang siya sa bahay noong araw na iyon, hindi sana nangyari ang lahat. Si Jongjun ay hindi sana binugbog ng kanyang ama at kalaunan hindi sana pinatay ni Jae-shin ang ama na iyon. Sinisisi rin ni Choi ang police department dahil hindi nila nagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin noon. Pagkatapos sumang-ayon ang hepe istasyon sa pagpapalitan ng tao, tinawagan agad ni Choi si Sujeon. Ibinunyag niya kay Sujeon na si Jae-shin ang mansa ng police force. Mas mabuti na mawala siya kaya't hindi isasama ng mga nakatataas ang posibilidad na hawakan siya. Bago pa alisin si Jae-shin, si Sujeon ay naglagay ng tracking device sa kanya. Isinuot niya ang bulletproof vest kay Jae-shin ngunit hindi niya ito kailangan. Alam niya na bukod kay Jongjun marami pang tao ang gustong mamatay siya. Gayunpaman iginiit ni Sujeon na hindi siya kabilang sa mga taong iyon. Pinayuhan niya si Jae-shin na huwag mag-alala ng sobra dahil magiging malapit siya sa lugar ng palitan. Kinabitan ni Sujeon ng handcuff si Jae-shin ngunit tahimik niya ring ibinigay ang susi sa kanya. Dinala pagkatapos ni Sujeon si Jae-shin sa lugar ng palitan. Nag-utos si Choi na kapag kumpleto na ang pagpapalit ng hostage, lahat ay agad na aalis papunta doon. Kapag natitiyak na ang kaligtasan ng hostage, doon pa lamang sila papayagang sumugot. Kasabay nito kararating lang din ni Jongjun dala si Sujeon na may baril sa kamay. Sinabi ni Jae-shin kay Sujeon na kapag ligtas na si Sujeon barilin na niya ito. Hindi niya alintana na mapanganib ang kanyang sariling buhay. Hindi nakalimutan ni Sujeon na magpasalamat sa kanyang biyenan at pagkatapos ay nagsimula na ang pagpapalitan ng dalawang hostage. Agad na umalis si Jongjun kasama si Jae-shin at agad namang nag-utos si Choi na umalis na ang lahat. Sa kabilang banda pinilit ni Jongjun si Jae-shin na tanggalin ang tracking device. Ito ang naging dahilan upang mawala ng pulis ang bakas niya. Sa mismong sandaling iyon nakita ni Jongjun ang presensya ni Nahae. Agad siyang nagpaputok ng baril sa direksyon niya. Hindi rin nag-atubili si Nahae na gumanti sa pamamagitan ng pagbaril sa braso ni Jongjun. Alam niyang hindi siya mananalo kaya't agad niyang dinala si Jae-shin at tumakas na wala ng bakas ang pulis sa kanilang dalawa. Napakalaki ng minahan na ito kaya't aabutin sila ng maraming oras para masuri ang lahat sa kabila. Banda dinala si Sujeon sa ospital para sa check-up. Mabuti na lang at walang nangyari sa bata sa kanyang sinapupunan. Tinanong
ni Sujeon si Sujeon kung may natatandaan ba siya noong siya ay bihag natatandaan niyang sa basement na iyon ay may matinding amoy ng bakal, may tunog ng creaking sa kung saan at sa paligid ay may mga lumang piyesa ng makina. May salitang kin na nakasulat doon at ang sahig ay napakalumang sement. Gusto ni Sujeon na hanapin agad ni Sujeon ang kanyang ina. Naramdaman niyang baliw na si Jongjun at mapanganib para sa kanyang ina, samantala dinala na ni Jongjun si Jae-shin sa ilalim ng basement at nagsimula na siyang gamutin ang sugat sa kanyang braso. Sinabi ni Jongjun na si Jae-shin ay hindi karapat-dapat mag-alala para sa anak na iyon. Lubusan siyang itinuring na parang wala na siya sa mundo at kahit lahat ng tao sa mundong ito ay hindi alam ang kanyang presensya. Ang taong hindi nakakalimot sa iyo ay ako lamang, ang taong nagmamalaki sa iyo ay ako lamang. Noong pinarusahan mo ang mga taong karapat-dapat mamatay, kayo ay talagang mukhang cool. Sobrang nagustuhan ko kayo at gusto kong maging katulad ninyo. Kayo ang lumikha sa akin ngayon, kaya't humihingi ako sa inyo ng kaunting responsibilidad. Iniligtas niyo ako mula sa kamay ng aking ama, aya't bakit kayo walang responsibilidad? Pagkatapos niyakap ni Jongjun si Jae-shin nang mahigpit, naniniwala siya na hindi na silang dalawa makakabalik sa mundo ng tao dahil tumawid na sila sa linya upang maging isang halimaw. Umabot sa puntong hinalikan pa niya si Jae-shin. Tinanong ni Jae-shin kung ginamit niya ang pangalang Joy para maghanap ng biktima sa app. Pagkatapos patayin ang biktima, dapat ay delete na niya ang lahat ng account nila. Dahil dito sinundan ng pulis ang bakas. Mula noon ang sarili mong buntot ang humahaba at ang pulis ay makakarating dito dahil sa dugo na iniwan mo. Nag-abala ka pang dalhin ako dito para lamang magtapat. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na na. Mabilis dahil wala nang maraming oras. Pagkarinig nito, galit siyang naglabas ng kutsilyo. Kasabay nito, in-unlock din ni Jae-shin ang kanyang handcuffs. Agad niyang kinagat ang kamay nito at siniko ito para matumba. Mabilis niyang kinuha ang kutsilyo para putulin ang tali. Sinubukan ni Jongjun na paluin siya ng martilyo, ngunit binigyan siya ni Jae-shin ng isang saksak na nakamamatay. Pinayuhan ni Jae-shin si Jongjun na huminga ng malalim dahil hindi na siya magtatagal. Kung mas maagang dumating ang pulis, may pagkakataon ka pa na mabuhay. Nang malaman niyang balak ni Jae-shin na bumalik sa kulungan, pinigilan siya ni Jongjun. Inihayag niya na may isang daanan dito na hindi malalaman ng pulis. Nangako siyang tutulungan siyang umalis dito upang magkaroon siya ng malayang buhay. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang nagmakaawa na tumakas na siya. Pagkatapos ay inihagis ni Jongjun kay Jae-shin ang isang kahon. Sa loob ay may lamang bagay na nagpatigil kay Jae-shin. Pagkaraan na ilang sandali, dumating si Sujeon sa warehouse na ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob upang mag-inspeksyon. Ngunit wala siyang nakitang sinuman sa sandaling iyon. Biglang dumating si Jongjun sa likuran upang gulatin siya. Inihayag niya na si Jae-shin ay umalis na sa kabilang pinto. Wala kang alam sa nanay mo sa buong buhay mo. Wala kang alam at mamamatay ka na lang. Habang nagpapaputok sana si Jongjun, si Nahae ay dumating sa tamang oras. Para pigilan siya, kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak si Nahae ng balak niyang saksakin. Sa pangalawang pagkakataon, agad si Sujeon na nagpaputok ng baril at ipinadala siya para makasama ang kanyang lolo't lola. Sinabi ni Nahae na ayos lang siya at pinayuhan niya si Sujeon na hanapin agad si Jae-shin at ibalik siya. Pagkatapos nito, dinala si Nahae sa ospital at si Sujeon naman ay tahimik na umalis nang walang bakas. Agad na nagpalabas ang pulis ng lihim na warrant of arrest para kina Jae-shin at Sujeon nang hindi sila makontak kay Sujeon at naisip nilang nagkasabuatan ang mag-ina. Samantala, patuloy na umiiwas si Sujeon sa mga police team na naghahanap sa buong kalye. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Sujeon na tawagan si Choi. Pinayuhan niya si Choi na huwag masyadong mag-alala at nangako siyang ibabalik niya si Jae-shin kahit paulit-ulit na tinatanong ni Choi kung nasaan siya. Hindi sinabi ni Sujeon dito. Nagtanong si Sujeon kay Choi ng isang bagay. Bakit naging mabuti kayo kay Jae-shin at sa akin? Alam kong may kasunduan kayong dalawa pero sa tingin ko mayroon pang iba. Paliwanag ni Choi na sa aspeto ng pagiging tao, hindi niya naisip na mali ang ginawa ni Jae-shin, ngunit sa ilalim ng pangalan ng isang pulis. Kailangan ko siyang hulihin. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Sujeon na si Jae-shin ay isang simpleng mamamatay tao. Hindi niya napigilan ang krimen at wala siyang nailigtas na sinuman. Pagkatapos magsalita, pinatay ni Sujeon ang telepono. Pagkatapos noon, tahimik na nagpunta si Sujeon sa bahay ni Jongjun. Doon nakita niya ang kanyang kasamahan na si Songgi. Alam ni Songgi na gustong pumasok ni Sujeon sa bahay para mag-inspeksyon, kaya't inakit niya ang dalawang pulis na nagbabantay sa ibang lugar. Upang magawa ito ni Sujeon, pagpasok sa loob, nakita ni Sujeon ang isang kakaibang painting sa glass cabinet. Hinila niya ang kabinet at may nakita siyang isang lihim na silid kung saan inihanda ni Jongjun ang mga plano para sa kanyang mga biktima. Si Sujeon binuksan ang computer at sa loob ay may mga video na nagpapakita kay Jae-shin na sumasailalim sa psychological treatment gamit ang hypnosis ng mga doktor. Bigla niyang inihayag na ilang beses siyang hinawakan ng kanyang ama at siya mismo ang nagsuno ng buhay sa kanyang ina. Nang marinig ito, hindi maiwasang magulat si Sujeon dahil ang lolo niya ay nagkwento ng isang salungat na bersyon ng sunog, samantala si Jae-shin ay hawak ang kanyang sariling ama. Nang makita ang kanyang anak, labis siya natakot. Maraming taon na ang nakalipas, ilang beses siyang hinawakan ng lalaking iyon si Jae-shin at natuklasan ito ng kanyang ina. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya
makatao. Samantalang patuloy siyang nagtatanggol tungkol dito pagkatapos noon galit niyang hinila ang kanyang asawa palabas at walang awa siyang pinatay sa harap ni Jishin at pagkatapos ay sinunog niya ang buong bahay upang gumawa ng peking crime scene. Ang masamang amang ito ang nagtulak kay Jishin upang maging isang mamamatay tao dahil sa galit sa kanya pinatay niya ang mga masasamang ama na ganyan habang balak ni Jishin na tapusin ang buhay niya biglang dumating si Sujeon, tinutukan niya ng baril ang kanyang ina at pinilit siyang ibaba ang kutsilyo samantalang patuloy na pinapayuhan ng kanyang lolo, si Sujeon na barilin na ang demonyong ito, galit na sinabi ni Sujeon sa kanya na tumahimik. Araw-araw sinasabi mo sa akin na demonyo ang nanay ko at naniwala ako sa iyo, pinayuhan ni Sujeon si Jae-shin na bumalik na at huwag nang dumisan pa ng dugo ang mga kamay niya sa pagkakataong ito, binitawan na niya ang kanyang ama sa mismong sandaling. Iyon may narinig si Sujeon na ingay sa labas, tumakbo siya palabas at binuksan ang pinto at nakita niya ang batang babae na inampun niya nang makita ang batang babae na may lipstick at blush siya ay nang hinaalam niyang sinira ng lalaking iyon ang buhay ng batang babae. Si Sujeon ay galit na galit at itinutok ang baril sa kanya nang makita ng ina na bubunot ang kanyang anak. Agad niya itong pinigilan, pinayuhan niya si Sujeon na huwag maging katulad niya at pagkatapos ay iniksyonan niya si Sujeon ng anesthetic. Gusto niyang siya mismo ang hahawak sa kasong iyon sa kanyang sariling mga kamay. Naniniwala si Jae-shin na silang dalawa ay nagdala ng labis na sakit kay Sujeon kaya't gusto niyang magbayad silang dalawa doon. Sinimulan ni Jae-shin ang pagbuhos ng gasolin sa buong simbahan na iyon at sinunog niya ang kanyang sarili at ang kasuklam-suklam na matandang ama. Nang magsimulang umapoy ito ay ang oras din na magising si Sujeon. Agad siyang naghanap ng paraan upang makapasok sa loob at iligtas ang kanyang ina. Sinira ni Sujeon ang bintana at umakyat papasok. Sa sandaling ito si Jae-shin ay walang malay na sa sahig. Nang makita ito agad siyang dinala ni Sujeon sa labas. Patuloy siyang nag-chest compression sa kanya sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tinawag niya siyang ina at sa unang pagkakataon nag-alala siya sa kanyang ina ng ganoon. Pagkatapos ng ilang sandali nagising din si Jae-shin at ang kasuklam-suklam na lolo ay naging abo na sa apoy. Pagkatapos noon kusang loob si Jae-shin na hinayaang ibalik siya ni Sujeon sa kulungan. Bago gawin ito, sinabi niyang gusto niyang dalawin siya ng kanyang asawa na si Sujeon ng madalas dahil itinuturing pa rin niya si Jae-shin bilang kanyang ina. Ngunit paulit-ulit siyang pinapayuhan ni Jae-shin na kalimutan na ang inang ito at mamuhay ng tulad ng dati. Ang dugo ay walang kahulugan. Ang paraan ng iyong pamumuhay ang mahalaga, na buhay ka ng iba sa akin at nagsikap kang maging pulis at nakapagligtas ng maraming tao ay at ikaw ay ibang-iba sa akin. Sa mismong sandaling iyon dumating din si Choi at ang lahat dito nagpasalamat si Sujeon kay Nahae sa pagliligtas ng buhay niya. Ngunit sinabi ni Nahae na iyon ay tungkulin lamang dahil silang dalawa ay magkasama at ang batang babae naman ay dadalhin ni Sujeon sa bahay upang alagaan. Samantala sinabi ni Choi kay Jae-shin na ang publiko ay magiging maingay sa mga susunod na araw. Bukod pa rito ang mga dating pribilehiyo at ang napagkasundo ang nilalaman ay kakanselahin. Nagpasalamat din si Jae-shin kay Choi dahil tinupad niya ang kanyang pangako na palakihin si Sujeon na maging isang mabuting tao. Kahit walang ina sa tabi niya, nagsikap pa rin si Sujeon na lumaki ito ay mas nagpapasaya kay Jae-shin kaysa sa anumang bagay makalipas ang ilang sandali. Muling may lumitaw na isa pang kaso. Ang biktima ay kinilala bilang Police Chief Sang-jeon. Agad na nagpunta sina Nahae at Sujeon kay Jae-shin. Mukhang ang kasong ito ay ginawa ng isa pang copycat na mamamatay tao. Dito nagtatapos ang pelikulang Mantis Killer na may ganitong bukas na pagtatapos. Malamang na magkakaroon pa ng mga susunod na bahagi. Magkita-kita tayo sa mga susunod na pelikula.